Ang isang bilyonaryong tagapagmana ay 20 taon nang dinadala ang hapdi ng pagkawala ng tanging tunay na pag-ibig sa kanyang buhay. Mula ng tragedyang iyon, dumadalo lamang siya sa mga marinal na pagtitipon ng mga elite dahil sa obligasyon at tinatanggihan ang sinumang babaeng lumalapit. Ngunit ang lahat ay nagbago ng isang solong ina ang tahimik na pumasok sa malaking bulwagan kasama ang kanyang anak na babae at muling ginising ang isang bagay na akala niya ay patay na. Sa pag-imbita sa kanya na sumayaw sa harap ng buong mataas na lipunan, hinamon niya ang mundo at natuklasan na ang pag-ibig ay maaaring dumating sa pintuan ng mga nagsisilbi. Hindi pa sumisikat ang araw sa guhit tagpuan ng Maynila nang gising na si Eduardo Cavalcanti, nakatayo sa harap ng malaking salaming dingding na naghihiwalay sa kanyang opisina at sa tanawin ng lungsod na hindi kailanman natutulog ng tunay. Iyon ang dati niyang gawi. Magigising bago ang bukang liwayway, isusuot ang madilim na Amerikana nang walang tulong ng sinuman, bababa sa kanyang pribadong opisina sa ikatlong palapag ng mansyon, at mamasdan ang mga skyscraper habang isa-isang bumubukas ang kanilang mga ilaw, na parang mga kandilang itinitirik sa isang katedral na gawa sa semento. 35 taon na ang kanyang buhay, 20 rito ay may pasan na bigat na walang bank account ang makakapagpagaan. Ang Cavalcanti Group ay ang uri ng pangalan na nagpapatuwid sa upo ng mga tao kapag binabanggit sa anumang business meeting sa bansa. Itinatag ng kanyang lolo sa tuhod na si Arnaldo Cavalcanti, halos isang siglo na ang nakalilipas sa gitna ng industriya ng asukal at bakal na bumuo sa Maynila. Ang dambuhalang kumpanya ay dumaan sa mga henerasyon, krisis, at pagsubok hanggang sa makarating sa mga kamay ni Eduardo na may ari-ariang nagkakahalaga ng higit sa 2 bilyong piso. May mga marangyang hotel sila sa Tagaytay at Boracay, mga investment fund na nagpapatakbo ng kapital mula Hilaga hanggang timog ng Pilipinas, at isang pangalan na nagbubukas ng mga pintuan kung saan walang susi ang nakakarating. Gayunpaman, kapag itinaas ni Eduardo ang kanyang baso ng mineral water sa ganap na alas 6 ng umaga at tinitingnan ang sariling refleksyon sa salamin, mayroong isang bagay sa kanyang malalim at kulay tsokolating mga mata na nagpapakita ng hindi kayang bilhin ng salapi. Ito ay isang luma at malalim na pangungulila, ang uri na hindi mo maamin kahit sa sarili mo ng malakas. Ang kanyang personal na sekretarya na si Rosana ay iniwan na ang kanyang schedule sa ibabaw ng mesa nang may nakasanayang tahimik na kahusayan. Sinulyapan ni Eduardo ang listahan ng mga appointment nang hindi ito hinahawakan. Sa dulo ng pahina, na may markang pula ayon sa kanyang tagubilin, naroon ang bagay na hindi na kailangang ipaalala sa kanya. Beo ng Tagsibol. Mansyon ng mga Cavalcanti. Alas 8 ng gabi. Taon-taon, nauulit ang tradisyon. Ang fundraising ball para sa Tagsibol ay isa sa mga pinaka-inaabangang kaganapan ng alta sosyedad ng Maynila. 300 panauhin, ang mga pinakamaimpluwensya sa lungsod, na nagtitipon sa mga ginintuang bulwagan ng mansyong itinayo noong panahon pa ng mga Kastila na pinangalagaan ng mga Cavalcanti bilang simbolo ng pamilya. Mga donasyon para sa mga ospital, programa sa kultura at edukasyon. Ito ay isang gabing mahalaga sa totoong mundo sa labas ng mga kristal na chandelier. At dahil doon, hindi lumiliban si Eduardo. Dahil doon at doon lamang. Isinara niya ang schedule ng walang binabago at naglakad patungo sa madilim na aparador na gawa sa kahoy sa sulok ng opisina. Mula sa loob, maingat niyang kinuha ang isang mahaba at puting kahon. Nang buksan niya ito, ang masamyong bango ng mga bagong pitas na puting orkidya ay humalimuyak sa hangin. 6 na bulaklak, perpektong na pangalagaan, gaya ng dati. Gaya ng bawat buwan ng walang palya. Nagsimula nang gumalaw ang mansyon habang bumababa si Eduardo sa unang palapag, dala ang kahon ng mga bulaklak sa ilalim ng kanyang bisig. Sa kusina, inihahanda na ng mga tauhan ang mga unang putahe para sa pidinsa. Gabi. Sa labas, winawalis ng mga hardinero ang mga dahon na ikinalat ng hangin ng Setyembre sa mga daanang gawa sa batong buhay. Walang nakasalubong sa kanya nang hindi nagbibigay ng magalang na yukod. Walang nagtanong kung saan siya pupunta. Alam na nila. Ang sementeryo ng La Loma ay 20 minuto ang layo mula sa mansyon. Ginagawa ni Eduardo ang biyahe gamit ang parehong itim na kotse, kasama ang parehong driver sa loob ng ilang dekada, si Mang Benedito, na kailanman ay hindi nagtanong tungkol sa mga biyaheng iyon. Unti-unting nagigising ang lungsod sa paligid nila, ang mga unang punong jeepney, ang mga panaderyang nagbubukas, ang usok ng kape na humahalo sa inay ng kalsada.
Ang Maynila ay hindi kailanman ganap na tumitigil, ngunit sa mga oras na iyon ng umaga ay may ibang hinina sa hangin, isang bagay na mas makatao at mas marupok. Ang puntod ay nasa pinakatahimik na bahagi ng sementeryo, sa ilalim ng lilim ng isang punong nara na namumulaklak tuwing Setyembre. Ang mga sanga nito ay puno ng maliliit na dilaw na bulaklak. Lumuhod si Eduardo sa damong basa pa ng hamog at inayos ang mga puting orkidya sa ibabaw ng bato nang may lambing na ilan lamang ang makakakilala sa malamig at mailap na lalaking iyon sa mga pahina ng negosyo. Nanatili siya roon ng mahabang minuto, ang mga kamay ay nakapatong sa makinis na bato, ang mga labi ay halos gumagalaw na parang nagdarasal ng walang salita. Elcia Ferreira. 20 taon na ang lumipas, at naririnig pa rin niya ang tunog ng kanyang tawa na umaalingaw sa mga pasilyo ng mansyon. Nakikita pa rin niya ang paraan ng paghuhubad nito ng sapatos tuwing linggo bago umakyat sa mga lumang upuan sa silid-aklatan, na sinasabing ang bagong katad ay nakakasakit sa paa. Anak ni Aling Conseo, ang mayordoma na nagpalaki kay Eduardo matapos ang maagang pagpanaw ng kanyang ina, si Elcia ay lumaking kasama niya bilang ang pinakatunay na taong nakilala niya. Walang pagkukunwari sa kanya, walang kalkulasyon. Isa lamang siyang dalaga na may malawak na ngiti at mas malawak pang puso, na nagmamahal sa kanya nang hindi humihingi ng anuman kundi katapatan. Sa gabing maglalabing 8 taon na sana siya, pinlano ni Eduardo ang bawat detalye ng kanilang pagkikita na babago sa landas nilang dalawa. Ang mga salitang sasabihin niya, ang tanong na itatanong niya, ang pangakong magbubuklod sa kanila. Ngunit hindi naghintay ang buhay sa kanyang mga plano. At ang nangyari sa gabing iyon sa harap ng mga pintuan ng mansyon ay isang kabanata na hindi kailanman kayang basahin muli ni Eduardo nang hindi nararamdamang gumuho ang lupa sa kanyang paanan. Ang kanyang mga huling salita ay nananatiling tanging testamento na mahalaga para sa kanya. Na balang araw ay makakahanap siya ng taong tunay na magmamahal sa kanya, ngunit kailangan niyang matutunang kilalanin ang pag-ibig na iyon kahit dumating ito sa anyong kakaiba sa inaasahan. 20 taon siyang naghihintay na maunawaan ang kahulugan yon. 20 taon na hindi makasayaw sa sinumang babae, dahil ang mga bisig na huling sumuporta kay Elcia ay hindi na muling nakahanap ng dahilan na kasing halaga nito. Dahan-dahang tumayo si Eduardo, pinagpagan ang kanyang mga kamay, at bumalik sa kotse nang hindi lumilingon. Iyon ang parehong ritual sa bawat pagkakataon. Pupunta, mananatili, babalik. At ang araw ay magpapatuloy na parang walang nangyari, dahil para sa mundong nakapaligid sa kanya, wala namang nangyari. Pagbalik sa mansyon, naghihintay si Rosana dala ang detalyadong schedule ng gabi. Naihatid na ng flower shop ang mga dekorasyon, kumpirmado na ang mga musikero ng orkestra, at pinangangasiwaan na ni Chef Robrio ang 18 putaheng menu para sa hapunan. Lahat ay maayos. Lahat ay perpekto. Lahat ay walang laman. Dumating ang kanyang tia Beatriz Cavalcanti ng saktong alas 11 ng umaga, gaya ng lagi niyang ginagawa sa mga araw ng mahahalagang kaganapan. Sa kanyang 62 taong kagandahan at likas na kakayahang punan ang anumang espasyo ng otoridad, tinawid niya ang main hall habang ang tunog ng kanyang takong ay umaalingaw sa marmol at binigyan si Eduardo ng isang halik sa pisngi na kalahating lambing at kalahating pagsusuri. Kailangan mong ngumiti ngayong gabi, Eduardo. Ngumiti ng tunay, hindi yang ginagawa mo sa mga labi mo kapag gusto mong tumigil ang mga tao sa pakikipag-usap sa iyo. Hindi siya sumagot. Hindi rin naman inaasahan ni Beatriz na sasagot siya. Dadalhin ng pamilya Drummond ang kanilang bunsong anak. Si Helena. Sabi nila ay 2 taon siyang nanatili sa Milan para mag-aral ng fashion. Isa siyang pambihirang dalaga. Lagi naman silang pambihirang dalaga, tiya. Buntong hininga ni Beatriz nang may pasensya ng isang taong maraming beses nang nakipaglaban sa labanang ito. Alam niya ang sugat. Siya lamang ang tanging tao bukod sa kanya na nakakaalam ng buong kwento, na naroon sa gabing iyon at sa mga sumunod na linggo nang halos hindi lumabas ng kwarto si Eduardo. Hindi niya ito kailanman pinilit ng totoo. Ngunit ang pag-aalala sa kanyang mga berdeng mata ay tunay. 20 taon ay napakahabang panahon para mabuhay ang isang lalaki ng mag-isa, Eduardo. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong 240 empleyado. Tiningnan siya nito ng mahabang segundo at nakilala ni Eduardo sa tingin na iyon ang halo ng pagmamahal at pagkadismaya na tanging ang mga tunay na nagmamahal sa atin ang kayang ipakita ng sabay. Ngayong gabi, Eduardo. Subukan mo. Para sa akin. Tumango siya.
Mas madali iyon kaysa ipaliwanag na ang pagsubok ay ang eksaktong ginagawa niya sa loob ng 20 taon. At ang naging resulta ay palaging ang parehong magalang na kawalan na nagpapalito sa mga tao dahil mukhang kagandahang asal, ngunit ito ay kawalan lamang. Lumipas ang araw sa mga pagpupulong, pagpirma, at mabibigat na desisyon na ginagawa ni Eduardo nang may likas na kagaanan gaya ng pag-inom ng kape ng iba. Sa ganap na 6:00 ng hapon, umakyat siya para maghanda para sa bail. Ang madilim na Amerikana, walang bahid. Ang kurbata na may perpektong buhol nang walang tulong ng sinuman. Ang gintong pocket watch ng pamilya na pagmamayari ng kanyang lolo at lolo sa tuhod bago iyon. Mga bagay na may dalang kasaysayan at may hindi nakikitang bigat. Nang bumaba siya sa main hall, dumating na ang mga unang panauhin. Inihahanda na ng orkestra ang kanilang mga instrumento sa mataas na entablado. Ang champagne ay umiikot sa mga pilak na tray. Ang mga imported na kristal na chandelier ay nagbubuhos ng kanilang ginintuang ilaw sa mga makikinis na mukha at mga alahas na nagkakahalaga ng kayamanan. Kinuha ni Eduardo Cavalcanti ang kanyang nakasanayang pwesto sa balkonahe na nakaharap sa mga naliwanagang hardin, may hawak na kristal na baso, ang mga mata ay nakatitig sa guhit tagpuan ng mga ilaw ng lungsod na kumukutitap sa malayo. Eksaktong gaya ng lahat ng iba pang bail sa nakalipas na 20 taon. Naghihintay sa pagtatapos ng gabi. Hindi inaakalang sa pagkakataong ito ay walang magiging katulad ng dati. Ang main hall ng mansyong Cavalcanti ay itinayo upang humanga, at ginagampanan pa rin nito ang tungkuling iyon ng may parehong arkitekturang yabang ng mga nakaraang siglo. Ang mga dingding na nababalutan ng ginintuang estuko ay nagpapakita ng ilaw ng mga chandelier sa mga kaskad ng kakinangan na ginagawang mas maganda ang bawat mukha kaysa sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga sahig na gawa sa mamahaling kahoy, na pinakintab ng husto ng maintenance team, ay kumikinang na parang isang tahimik na lawa. At sa ibabaw ng lawang ito, ang alta sosyedad ng Maynila ay sumasayaw, nagbubuo ng mga balak, at tumatawa ng may kagaanan ng isang taong hindi kailanman kailangang mag-alala sa presyo ng anuman. Pinagmamasdan ni Eduardo ang lahat ng ito mula sa balkonahe na parang nanonood ng isang pelikula na maraming beses na niyang nakita. Kilala niya ang bawat karakter, bawat subplot, bawat alyansa, at alitan na nakatago sa ilalim ng mga ngiti at yakap. Iyon ang tanging tunay na pribilehyo ng posisyong kanyang kinatatayuan, ang distansya. Mula sa kanyang pwesto, habang ang mga naliwanagang hardin ay nakalatag sa kanyang harap at ang bulong ng lungsod ay dumarating mula sa malayo, maaari niyang kunwari ay dumadaan lamang siya sa sarili niyang buhay. Tumutugtog ang orkestra ng mga waltz at mga kundimang inayos para sa mga instrumentong pangkuliglig, isang halo na ipinilit ni Beatriz na panatilihin bilang tatak ng kaganapan sa paglipas ng mga taon. Ito ay tunay na maganda, kailangang aminin ni Eduardo. Mayroong isang bagay sa paraan ng pagpuno ng musika sa matatayog na espasyo ng bulwagan na nagpapawalang halaga sa anumang ibang usapan. Kung sana lang ay marunong manahimik ang mga tao at makinig lamang. Ngunit ang mga tao ay hindi kailanman nananahimik. Ang una siyang hinanap ay si Senador Araripe, kasama ang kanyang tiyan na protektado ng telang seda at ang kanyang 3 anak na nakakalat sa bulwagan bilang mga representasyon ng iba't ibang antas ng parehong genetic na pagkakamali. Nagsalita siya tungkol sa politika, tungkol sa mga regulasyong mahalaga sa Cavalcanti Group, tungkol sa mga pabor na umiikot sa mga pasilyo ng Senado bilang pera. Sumagot si Eduardo ng may kailangang katumpakan, nang hindi sumusuko o nagsasara ng pinto, at umalis ang senador ng may kasiyahan nang hindi napapansing siya ay naisantabi ng may labis na kagandahang asal. Sumunod ay si Doña Silvia Medeiros de Andrade, ang pangulo ng board ng isang cultural foundation na tumatanggap ng suporta mula sa mga Cavalcanti sa loob ng 12 taon. May kasama siyang isang dalaga na may ginintuang buhok at nakasanayang ngiti na ipinakilala bilang pamangkin at tumingin kay Eduardo nang may tindi na agad niyang nakilala. Iyon ang uri ng tingin na may mga kalkulasyon. Magalang at umiiwas, tinapos niya ang usapan bago pa makabuo ang pamangkin ng pangungusap na halatang inihanda nito. Halos 10:00 na ng gabi nang sa wakas ay lumapit si Helena Drummond. Kilala siya ni Eduardo sa paningin sa loob ng maraming taon, isang babaeng may hindi mapag-aalinlangan ng kagandahan at talino na ginagamit niya ng may parehong katumpakan gaya ng paggamit niya ng mga mamahaling pabango. Direkta siyang pumunta sa punto, nang walang paligoy-ligoy na karaniwang ginagawa ng iba. Eduardo, mapapahiya ako sa pagbabalik ko mula sa Milan kung mananatili ka sa balkonaheng ito buong gabi.
Ngumiti siya ng may kagandahang asal na kinasusuklaman ni Beatrice. Nagniningning ka, Helena. Bagay na bagay sa iyo ang Milan. Sapat na ba para sa isang sayaw? May katapatan sa tanong na kanyang pinahalagahan. Walang pagkukunwari roon, isang maganda at direktang babae lamang na humihingi ng gusto niya. Sa isang segundo, naramdaman niya ang pamilyar na bigat ng pagtanggi sa isang taong hindi karapat-dapat sa pagtanggi. Ngayong gabi ay hindi ako sumasayaw. Kailanman ay hindi ka sumasayaw. Hindi, kailanman ay hindi. Tinignan siya ni Helena sandali nang may isang bagay na hindi sama ng loob o galit, kundi isang tunay na kuryosidad na dapat sana ay pinigilan niya ngunit hindi niya ginawa. Ano ang nangyari sa iyo, Eduardo? Hindi siya sumagot. Tumango ito ng bahagya, gaya ng isang taong tumatanggap ng sagot na hindi ibinigay sa salita, at lumayo ng may buong dangal. Ibinalik ni Eduardo ang kanyang mga mata sa mga hardin. Ang mga parol na papel na inayos sa pagitan ng mga punong palma ay gumagawa ng mga ginintuang landas sa kadiliman ng parke. Sa labas, ang mundo ay tahimik at walang hinihingi sa kanya. Lumitaw si Beatrice sa kanyang tabi bandang 10:30, may hawak na baso ng sparkling wine at ang tingin na kilala niya bilang tingin ng pag-uulat. Umalis na ng maaga si Helena. Alam ko. Maaari ka sanang sumayaw kahit minsan, Eduardo. Kahit minsan lang. Kaya, huwag mo akong gamitan ng ganyang tono. 62 taon na ako at wala na akong pasensya sa ganyang tono. Ipinatong ni Eduardo ang baso na hindi niya ginalaw sa hawakan ng balkonahe at tiningnan ang kanyang tiya nang may katapatan na bihirang ipakita. Hindi ito tungkol sa ayaw ko, Beatrice. Hindi ito kailanman naging tungkol sa ayaw ko. Binuksan nito ang bibig para sumagot, ngunit walang sinabi. Ipinatong nito ang kamay ng sandali sa kanyang bisig, isang kilos na mas matanda pa sa anumang salita sa pagitan nila, at bumalik sa bulwagan. Lumalim ang gabi. Ang orkestra ay lumipat sa mas masayang mga tugtugin at ang mga usapan ay lumakas habang ang champagne ay umiikot sa pangatlo at pang-apat na round nito. Nanatili si Eduardo kung nasaan siya, ang tanging permanenteng punto sa isang bulwagang patuloy na gumagalaw. Paminsan-minsan ay may lumalapit at tinutugon niya ito nang may parehong malamig at mahusay na kagandahang asal na kanyang pinino sa loob ng 2 dekada ng mga obligadong social events. Bawat pakikipag-usap ay tumatagal ng saktong kailangan, hindi sobra, hindi kulang. Halos 11:00 na ng gabi nang mapansin niya ang paggalaw malapit sa gilid na pinto na papunta sa pasilyo ng serbisyo. Hindi iyon pintuan na ginagamit ng mga panauhin. Iyon ang tahimik na daanan kung saan ang mga tauhan ng maintenance at paglilinis ay dumadaan habang may kaganapan, dala ang mga tray, nagpapalit ng mga dekorasyon, kumukuha ng mga nakalimutang baso sa mga hindi inaasahang lugar. Wala sa gawin ni Eduardo ang pagmasdan ang pintuang iyon. Ngunit sa gabing iyon, sa anumang dahilan na hindi niya kayang pangalanan, ang kanyang mga mata ay bumaling doon sa eksaktong sandali na bumukas ang pinto. Ang pumasok sa pintuan ng serbisyo ay hindi ang inaasahang makikita sa bulwagang iyon sa oras na iyon. Isang babaeng may simpleng uniforme, ang puting apron ng mga tauhan ng mansyon sa ibabaw ng madilim na damit pantrabaho, ay may hawak na isang maliit na bata na may malalaking mata. Ang bata ay nasa 6 na taong gulang pa lamang, ang buhok ay nakatali sa 2 hindi pantay na tirintas, isang improvised na maliit na apron na sinusubukang tumugma sa uniforme ng ina. At sa kanyang kulay tsokoleteng mga bilog na mata ay ang eksaktong ekspresyon ng isang taong kapapasok pa lamang sa ibang mundo. Mabilis na sinuri ng babae ang paligid ng may praktikal at mahusay na tingin, tinatantiya kung nasaan siya at kung ano ang kailangang gawin, at pagkatapos ay lumuhod sa antas ng kanyang anak para bumulong ng isang bagay. Tumango ang bata ng may kaseryosohan, gaya ng isang taong tumatanggap ng mahahalagang tagubilin na balak sundin. At pagkatapos ay sabay silang naglakad papasok sa bulwagan, ang ina ay bumalik sa kanyang propesyonal na hakbang, ang anak ay humahawak ng mahigpit sa kamay at sinusubukang huwag lumingon sa lahat ng panig ng sabay-sabay, na halatang nangangailangan ng malaking pagsisikap. Mula sa balkonahe, sinundan sila ni Eduardo ng tingin ng walang anumang malay na utos na gawin yon. Isang tingin lamang iyon. Marahil ay wala itong kahulugan. Ngunit sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, ang buong bulwagan ay nawalan ng halaga sa paligid niya. Natutunan ni Mariana Santos ng napakaaga na ang buhay ay bihirang maghintay para tayo ay maging handa.
Iyon ang isa sa ilang katiyakan na dala niya mula pa sa pagkabata sa distrito ng Quiapo, kung saan siya lumaki sa gitna ng amoy ng palengke at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsadang semento. Ang kanyang ina ay naglalaba para sa iba at ang kanyang ama ay nag-aayos ng mga kagamitang dekuryente sa garahe ng bahay. At silang dalawa ay naghalinhinan sa loob ng maraming taon upang siya at ang kanyang nakababatang kapatid ay makapag-aral ng may bagong gamit at sapatos na walang butas. Sinuklian niya ang pagsisikap na iyon sa tanging paraan na alam niya, ang maging pinakamagaling sa lahat ng kanyang sinusubukan. Nakuha niya ang pinakamataas na marka sa klase, nakakuha ng partial scholarship sa kursong Technical Administration, at sa edad na 22 ay nagtatrabaho na siya sa isang corporate events company nang may tiwala ng isang taong nagpaplanong lumago ng mabilis. At lumalago nga siya, sa katunayan, nang gawin ng buhay ang karaniwan nitong ginagawa sa mga planong maayos na nailatag. Ipinanganak si Isabela sa dulo ng Setyembre, gaya ng mga bulaklak ng Nara, at binago ang lahat. Pinili ng ama ng bata ang madaling paraan bago pa man matapos ang unang 3 buwan ng pagbubuntis, naglaho ng may kagaanan ng isang taong tumatalikod sa responsibilidad na hindi naman niya tinanggap ng tunay. Umiyak si Mariana ng 3 araw na sunod-sunod at pagkatapos ay pinunasan ang mga luha ng may parehong determinasyon na natutunan niyang gamitin sa harap ng lahat ng inilalagay ng buhay sa kanyang harap. Walang oras para sa pagdadalamhati kapag may batang lumalaki sa loob niya at may upa sa bahay na kailangang bayaran. Ilang taon ng permanenteng juggling. Trabaho sa araw, si Isabela sa daycare. Ang mga bayarin ay kinakalkula hanggang sa huling sentimo, ang pangarap ng paglago sa karera ay napalitan ng mas kailangang matematika ng marangal na kaligtasan. Nang makuha niya ang pwesto sa maintenance at cleaning team ng Mansyong Cavalcanti, 3 taon na ang nakalilipas, ito ay isang tunay na pagbabago. Ang sahod ay higit sa average, ang katatagan ay matibay, at ang pinuno ng team, si Aling Perpetua, ay patas at direkta. Nakuha ni Mariana ang respeto ng supervisor sa loob lamang ng ilang buwan sa parehong paraan, gawin ang kailangang gawin, ng maayos, nang walang reklamo. Ngunit sa Huwebes na yon ng Setyembre, ang matematika ay sadyang hindi tumama. Nagising si Isabela na may bahagyang lagnat at hindi magandang pakiramdam, hindi naman malubha, ngunit sapat na upang tumanggi ang daycare na tanggapin siya. Ang kapitbahay na paminsan-minsang tumutulong sa bata ay naglalakbay. Ang ina ni Mariana ay nabalian ng bukong-bukong 2 linggo na ang nakalilipas at halos hindi makagalaw. At ang beel ng Tagsibol ay ang pinakamahalagang kaganapan ng panahon sa Mansyong Cavalcanti, kung saan ang buong team ay kailangang naroon at gumagana na parang isang relo. Tinawagan niya si Aling Perpetua ng may mabigat na puso, ipinapaliwanag ang sitwasyon. Ang supervisor ay tumahimik ng sandali at pagkatapos ay sinabi ang alam na ni Mariana na maririnig niya. Kailangan mong pumunta, Mariana. Dalhin mo ang bata. Iwan mo siya ng tahimik sa isang sulok. Hindi namin kayang wala ka ngayong gabi. Kaya naroon silang dalawa, pumasok sa pintuan ng serbisyo ng pinakaginintuang bulwagan na nakita ni Isabela sa kanyang 6 na taon ng buhay. Naramdaman ni Mariana ang kamay ng kanyang anak na humigpit sa kanya nang ang mga ilaw ng mga chandelier ay tumama sa kanila at agad siyang lumuhod sa antas ng mga mata ng bata. Isa, kailangan mong manatiling tahimik ha. Dito ka lang sa tabi ni nanay. Huwag kang hahawak sa kahit ano, huwag kang kakausap sa kahit kanino na hindi ipinapakilala ni nanay. Maaari mong tignan ang lahat pero tahimik lang. Tumango ang bata nang may kaseryosohan na nakakatawa at nakakaantig ng sabay, ang mga tirintas ay bahagyang yumuyugyog sa paggalaw ng ulo. Opo, Nay. Magiging parang estatwa po ako. Hindi naman kailangang ganoon, anak. Ang estatwa ay hindi humihinga. Tumawa ng mahina si Isabela, tinatakpan ang bibig ng 2 kamay, at tumayo si Mariana nang may ngiting mabilis na naglaho nang ang kanyang propesyonal na tingin ay nilibot ang bulwagan at agad na natukoy ang mga lugar na nangangailangan ng atensyon. May mga nakalimutang baso sa ibabaw ng mga upuan malapit sa mga bintana, isang dekorasyong bulaklak na bahagyang tumagilid sa pasilyo sa silangan, at ang tray ng mga chocolate truffles na kailangang mapunuan muli sa tabi ng mesa sa sulok. Natukoy niya ang lahat ng ito sa loob ng wala pang 10 segundo at nagsimulang gumalaw ng may tahimik na kahusayan na nagpatingkad sa kanya sa trabaho. Sinundan siya ni Isabela na parang isang disiplinadong anino, ang kanyang mga mata ay umiikot ng pabilog upang mahuli ang lahat ng hindi nawawala ang hawak sa kamay ng ina.
Ang mahahabang gown ng mga ginang ay parang mga ulap ng iba't ibang kulay. Ang mga waiter ay gumagalaw dala ang matataas na tray na parang imposibleng dalhin ng hindi nahuhulog. Ang musika ay nagmumula sa isang entablado na may mga lalaking naka-Amerikana na may hawak na kumikinang na mga instrumento. Ito ang pinakamagandang lugar na nakita niya sa labas ng mga storybook. Nay, naging prinsesa na po ba tayo? Kailangang kagatin ni Mariana ang kanyang labi upang huwag mumiti ng labis. Hindi, anak. Nagtatrabaho tayo para sa prinsesa. Pinag-isipan ito ni Isabela ng sandali nang may pilosopikal na lalim ng mga batang 6 na taong gulang. Pero mas maganda po si nanay kaysa sa kanila. Hindi sumagot si Mariana, ngunit hinigpitan ang hawak sa kamay ng anak habang kinukuha ang mga baso sa upuan gamit ang kabilang kamay. Iyon ang eksaktong uri ng bagay na sinasabi ni Isabela nang walang kalkulasyon, nang walang intensyon, kundi ang purong katapatan, na kung minsan ay nagpapagaan sa bigat ng lahat ng ito. Ang sumunod na 2 oras ay lumipas sa mabilis na takbo na laging mayroon ang malalaking kaganapan sa likod ng entablado. Naglibot si Mariana sa bulwagan kasama si Isabela sa tabi, nakakahanap ng permanenteng balanse sa pagitan ng mga gawain at ang atensyon sa anak. Nang magsimulang magpakita ng senyales ng pagkapagod ang bata, nakahanap si Mariana. Nang isang silya sa isang tahimik na sulok sa likod ng bulwagan, inayos si Isabela gamit ang jacket na dala niya sa bag, at nagkwento ng napakahina tungkol sa isang prinsesa na naging paru-paro hanggang sa bumigat ang mga mata ng bata. Doon dumaan si Doña Helena Drummond. Kasama niya ang 2 pang babae na may parehong antas sa lipunan. Ang 3 ay bumubuo ng uri ng grupo na gumagalaw sa mga lugar na parang ang pisikal na espasyo ay likas na sa kanila. Ang kagandahan ni Helena Drummond ay matalas gaya ng isang taong nag-aral sa mabubuting paaralan at maraming nilakbay, at ang kanyang mga komento ay karaniwang may katumpakan ng isang taong alam kung saan masakit. Tumigil siya nang makita si Mariana na nakaluhod sa tabi ng silya kung saan natutulog si Isabela, maingat na inaayos ang jacket ng bata. Diyos ko, naging daycare na ba ito ngayon? Nawalan na ba ng bait si Perpetua? Ang boses ay hindi bulong. Iyon ang uri ng komentong ginawa sa kalkuladong volume, sapat na lakas para marinig ng mga nasa malapit ngunit sapat na hina para makapagbigay ng pagtanggi kung tatanungin. Dahan-dahang tumayo si Mariana. Ang kanyang mga kulay tsokoleteng mata ay sinalubong ang mga mata ni Helena Drummond nang may kagaanan na ikinagulat ni Helena mismo, na halatang inaasahan ang pagkapahiya o paumanhin. Walang kahit isa rito sa mukha ng babaeng iyon na naka-apron. Magandang gabi po, Donya. Ang anak ko po ay medyo masama ang pakiramdam ngayon at wala pong mapag-iwanan sa kanya. Siya po ay maayos na nananahimik at hindi po makakaabala sa sinuman. Ang boses ni Mariana ay mahinahon at matatag ng sabay, ang uri ng kombinasyon na nangangailangan ng paninindigan na hindi natututunan sa anumang kurso. Tinignan siya ni Helena ng sandali nang may halo ng inis at gulat, pagkatapos ay gumawa ng maikling tunog at nagpatuloy sa paglalakad kasama ang kanyang mga kasama, na ang mga tingin ay bumigat kay Mariana ng sandali bago sumunod sa kanilang leader. Huminga ng malalim si Mariana, tinignan si Isabela na mahimbing na natutulog nang hindi nagigising sa insidente, at bumalik sa trabaho nang may parehong mahinahong paggalaw gaya ng dati. Sa labas, ibinabalita ng orkestra ang pangunahing tugtugin ng gabi. Ang grand waltz ng pagtatapos ay magsisimula na. Mula sa balkonahe, nakita ni Eduardo ang lahat. Hindi niya ugaling pagmasdan ang mga tauhan ng serbisyo habang may kaganapan. Hindi dahil sa kawalan ng galang, kundi dahil natutunan niya ng napakaaga na tratuhin ang mga empleyado ng may parehong pag-ingat na inaasahan niyang matanggap mula sa kanila. Ito ay usapin ng respeto sa isa't isa, ang praktikal na paraan na nahanap niya upang parangalan ang turo na ibinigay sa kanya ni Aling Conseo noong bata pa siya, na ang halaga ng isang tao ay wala sa tungkuling ginagampanan, kundi sa paraan ng pagganap nito. Ngunit ang babaeng iyon ay hindi lamang isang tuldok sa paggalaw ng bulwagan. Siya ay isang permanenteng punto kung saan ang lahat ng iba pa ay umiikot, bagamat wala ng iba bukod kay Eduardo ang tila nakapansin nito. Napansin niya ito una dahil sa kaibahan. Sa isang bulwagang puno ng mga taong gumagalaw upang makita, na kumakalkula sa bawat kilos at bawat tawa upang makalikha ng ninanais na epekto sa mga nagmamasid sa paligid, siya ay gumagalaw lamang upang gawin ang kailangang gawin. Walang performance sa mga hakbang na yon. Mayroon lamang tunay na presensya.
At naroon ang bata sa tabi, sumusunod sa ina ng may disiplinadong kaseryosohan, ngunit may mga mata ring nagpapakita ng lahat ng pagkamangha na nalilikha ng lugar na iyon sa isang taong unang beses itong nakikita. Pinanood ni Eduardo si Mariana na nagtatrabaho sa loob ng halos isang oras nang walang anumang organisadong kaisipan na nabubuo sa kanyang isip. Ito ay isang kakaibang karanasan para sa kanya na namumuhay ng buo sa loob ng mga organisadong kaisipan. Mayroon lamang isang bagay na hindi maiwan ng kanyang mga mata, gaya ng kapag nakakarinig ka ng isang hiwalay na nota ng musika sa gitna ng ingay at pinipilit ng pandinig na mahanap itong muli. Ang insidente kay Helena Drummond ay nangyari sa layo na hindi nagpapahintulot sa kanya na marinig ang mga salita, ngunit kilala ni Eduardo ang uri ng pakikipag-ugnayan na nalilikha ng senaryong iyon. Nakita niya ang anggulo ng nakataas na baba ni Helena, ang kalkuladong volume ng kanyang posisyon, at nakita niya ang tugon ni Mariana nang may parehong linaw. Walang pag-atras. Walang pagyuko ng balikat na karaniwang ipinapakita ng mga tao kapag naramdaman nilang sila ay minaliit sa publiko. Sumagot siya at pagkatapos ay tiningnan ang anak at bumalik sa trabaho. Nang may eksaktong kapayakan ng isang taong hindi kailangan ang pag-apruba ni Helena Drummond upang malaman kung sino siya. Ipinatong ni Eduardo ang baso ng champagne na hindi niya kailanman hinawakan sa hawakan ng balkonahe. Isang maliit na bagay iyon, ang kilos ng pagtingin sa anak bago ang anumang ibang reaksyon. Ngunit mayroong isang bagay dito na nagsilbing susi sa isang lugar na kinumbinsi ni Eduardo ang sarili na permanenteng nakakandado. Marami na siyang nakita sa loob ng 20 taon ng mga bail at events at social gatherings. Nakakita na siya ng mapagpanggap na pagkabukas palad, kalkuladong pakikiramay, pag-ibig na ipinapakita para sa madla. Ngunit ang babaeng iyon ay tiningnan ang kanyang natutulog na anak ng may purong instinct ng isang taong nagpoprotekta sa kanyang minamahal ng hindi. Iniisip kung sino ang nanonood dahil wala siyang anumang kaisipan tungkol sa kung sino ang nanonood. Iyon lamang ang kanyang ginagawa. Iyon lamang ang kung sino siya. May gumalaw sa loob ni Eduardo Cavalcanti sa paraang hindi niya nakikilala, ngunit kilala ng kanyang katawan ng napakahusay, dahil ang katawan ay nagtatago ng mga alaala na sinusubukang burahin ng katwiran. Iyon ang parehong pakiramdam ng hubarin ni Elsia ang kanyang mga sapatos, at umakyat sa mga upuan ng silid-aklatan, at tumawa ng hindi tinatakpan ang bibig at sabihin ang iniisip ng hindi kinakalkula ang mga bunga. At naintindihan niya na nasa harap siya ng isang bagay na bihira na karaniwang tinatawag ng mundo na hindi pangkaraniwan ngunit sa katotohanan ay kabaligtaran lamang ng pagkukunwari. Authenticity. Ang pinakamahirap na mahanap sa tanging mundong kanyang ginagalawan. Ibinabalita na ng orkestra ang Grand Waltz nang may maikling fanfare na nagpaayos muli sa buong bulwagan. Iyon ang pinaka-inaabangang sandali ng gabi. Ang mga babae ay pumupwesto ng madiskubre sa paningin ng mga lalaking may halaga, at ang mga lalaking may halaga ay naghahanda ng pumili. At ang social choreography na maraming beses nang napanood ni Eduardo ay nauulit ng may hindi maiiwasang takbo ng dagat. Bumaba siya mula sa balkonahe. Hindi siya gumawa ng desisyon, hindi siya bumuo ng plano. Kung may huminto sa kanya sa sandaling iyon at nagtanong kung saan siya pupunta, hindi niya malalaman ang isasagot ng may katumpakan. Mayroon lamang isang direksyon na may saysay, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, at ang kanyang mga paa ay sumusunod lamang sa direksyong iyon, habang ang kanyang ulo ay sinusubukan pa ring bumuo ng tanong. Ang bulwagan ay malawak, ngunit kilala niya ang bawat sentimetro ng espasyong iyon. Nilakbay niya ang mga grupo ng mga panauhin ng may kagaanan ng isang taong lumaki sa mundong iyon, tumutugon sa mga kaway ng may kaway, umiiwas sa mga usapan ng may kagandahang asal ng nakasanayan, nang hindi humihinto sa kahit saan. Sa gilid ng kanyang mata ay nakikita niya ang mga mukhang bumabaling sa kanya, nang may gulat ng isang taong nakapansin ng pagkaantala sa inaasahang pattern. Dahil si Eduardo Cavalcanti na bumababa sa balkonahe sa oras ng waltz, ay isang bagay na wala sa script ng anumang bail noon. Nakita siya ni Beatrice mula sa malayo at napigil ang hininga. Si Helena Drummond, na nasa bulwagan pa rin sa kabila ng naunang komento, ay sinundan siya ng tingin sa ibabaw ng gilid ng kanyang baso. Tinawid niya ang buong bulwagan patungo sa sulok sa likod, kung saan natutulog si Isabela na nakasandal sa silya, at si Mariana ay nakaluhod sa tabi, maingat na inaayos ang jacket na nalaglag sa ulo ng bata. Ang posisyon ay naglalayo sa kanya sa anumang nangyayari sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon ng buo sa anak ng may buong atensyon na nalilikha ng maliliit na bata sa mga ina na nagmamahal sa kanila.
Huminto si Eduardo sa layong 2 hakbang at naghintay. Nang tumayo si Mariana at nahanap siya roon, ang gulat ay lumitaw sa kanyang mukha nang may katapatan na hindi niya nagawang kontrolin. Hindi ito ang bituin ng anumang social calculation. Isa lamang siyang babae na hindi inaasahang makikita si Eduardo Cavalcanti na nakatayo sa harap niya sa ganap na 11:00 ng gabi habang tumutugtog ang orkestra at 300 tao ang naghihintay na pumili siya kung sino ang kanyang isasayaw. Sa isang segundo, silang dalawa ay nagkatinginan lamang. Nakita niya sa mga kulay tsokoleteng mata nito ang halo ng gulat at isang mahinahong katatagan na hindi yabang o pagpapasailalim kundi isang bagay na mas matanda at mas matibay kaysa sa kanilang dalawa. Nakita nito sa kanya ang isang bagay na hindi nito kayang pangalanan sa sandaling iyon, isang lalaking tila nakarating na sa isang lugar matapos ang mahabang panahon ng paghahanap nang hindi alam kung ano ang hinahanap. Eduardo Cavalcanti, sabi niya, gamit ang boses na ginagamit niya kapag gusto niyang ang pagpapakilala ay pangalan lamang, nang wala ang bigat ng apelyido na nagdadala ng lahat ng inaasahan na karaniwan niyang nalilikha. Tiningnan siya nito. Tiningnan ang natutulog na anak. Ibinalik ang mga mata sa kanya. Nagsimula ang orkestra sa mga unang nota ng Grand Waltz. Ang katahimikang bumalot sa bahaging iyon ng bulwagan ay hindi biglaan. Ito ay unti-unti, gaya ng isang alon na nagsisimula ng maliit at lumalaki habang kumakalat. Una, ang mga taong pinakamalapit ay napansin ang presensya ni Eduardo sa tabi ng silya sa likod at tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos, ang mga nasa ilang metro ang layo ay napansin ang katahimikan ng mga kapitbahay at hinanap ang dahilan. At ganoon nga, sa loob ng wala pang 1 minuto, isang pambihirang katahimikan ang namayani sa malaking bahagi ng bulwagan habang ang orkestra ay patuloy na tumutugtog sa mga unang nota ng waltz, walang malay sa sabuatan ng atensyon na nabubuo sa mga upuan at pasilyo. Hindi alam ni Mariana Santos na ang buong bulwagan ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nasa mga mata ng lalaking iyon na naka-Amerikana na nagsabi ng sariling pangalan ng may kapayakan na hindi tumutugma sa kitang-kitang bigat na kanyang dala. Eduardo Cavalcanti. Kilala niya ang pangalan dahil nagtatrabaho siya sa mansyon sa loob ng 3 taon. Kilala niya ang mukha mula sa malayo, laging seryoso, laging malayo, laging nasa balkonahin iyon. Kailanman ay hindi siya nakipagpalitan ng higit sa isang pagbati rito, at sa katunayan ay hindi na iyon, dahil ang kanilang mga landas ay sadyang hindi nagtatagpo ng direkta sa hindi nakikitang hierarkiya na nag-aayos ng mga espasyo sa loob ng mga dingding na iyon. Ngunit narito siya. Nakatayo sa layong 2 hakbang. Ang mga kulay tsokoleteng mata ay napakadilim at nakatitig sa kanya sa paraang hindi mapanghimasok o mapagpanggap. Naroon lamang. Iyon ang tingin ng isang taong nakarating doon dahil may tunay na dahilan para naroon at ngayon ay naghihintay lamang. Magandang gabi po, sabi niya dahil wala nang ibang paraan para magsimula. Magandang gabi. Bahagyang itinungo ni Eduardo ang kanyang ulo. At pagkatapos, nang may parehong tipid sa salita ng isang taong hindi kailangan ng paligoy-ligoy dahil alam na niya ang ipinunta niya, gusto ko sanang humingi ng isang sayaw kung tatanggapin mo. Naramdaman ni Mariana ang pagbabago ng hangin sa paligid nila bago pa man ganap na maproseso ang mga salita. Ito ay isang pisikal na pakiramdam, gaya ng kapag nagbabago ang pressure bago ang ulan. Narinig niya ang tunog ng mga bulong na kumakalat sa bulwagan at doon lamang niya napagtanto na mas maraming mata ang nakatingin sa kanya kaysa sa kaya niyang bilangin. Mga aristokrata na may mga basong tumigil sa gitna ng pag-inom. Mga babaeng nakagaon na may mga ekspresyong naglalaro sa pagitan ng iskandalo at hindi paniniwala. Si Beatrice Cavalcanti na nakatayo sa tabi ng gitnang post na may kamay na nakapatong ng bahagya sa dibdib. At sa isang bahagi ng bulwagan, si Doña Helena Drummond na may tingin na parang yelo. Maraming posibleng reaksyon sa sandaling iyon. Naramdaman niya ang lahat ng ito ng sabay-sabay, gaya ng mga barahang ibinigay sa isang kamay na hindi niya hiniling na laruin. Maaari siyang tumanggi ng magalang. Maaari siyang mautal. Maaari siyang lumingon sa paligid para sa gabay. Maaari niyang maramdaman ang hiya sa puting apron, sa mga paang may suot na sapatos pangtrabaho, sa hindi pantay na tirintas na ginawa ni Isabela sa kanya kaninang umaga dahil ipinilit ng bata na suklayin ang buhok ng ina sa mga umagang may lagnat ito. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang anak. Natutulog si Isabela nang may jacket na bahagyang nakapilipit sa kanyang mga tirintas. Ang mga kamay ay bukas sa kandungan, ang mabagal at regular na paghinga ng isang batang walang inaalala.
Tahimik siya. Maayos siya. At ang silya ay matibay at nasa ligtas siyang sulok at si Aling Perpetua ay nasa isang lugar sa bulwagang iyon at sapat na ang ilang minuto. Ibinalik ni Mariana ang mga mata kay Eduardo Cavalcanti. Sige po, sabi niya. Ang boses ay lumabas na mas matatag kaysa sa inaasahan niya, at ang gulat sa sariling boses ay sapat na upang mapanatili itong matatag hanggang sa dulo ng pangungusap. Isang kolektibong tunog ang dumaan sa bulwagan. Hindi ito palakpak o buo. Iyon ang organikong tunog ng 300 taong muling tinitimbang ang kanilang pag-unawa sa nangyayari, gaya ng isang madla na napagtanto sa gitna ng pagtatanghal na ang dula ay iba sa ibinalita sa programa. Inilahad ni Eduardo ang kanyang kamay. Ipinatong ni Mariana ang kanyang kamay sa kamay nito. Iyon ay isang kamay na naglinis ng mga sahig at nagdala ng mga gamit at nagtupi ng mga kumot ng may katumpakan ng isang taong ipinagmamalaki ang sariling trabaho. At hindi niya sinubukang itago iyon o humingi ng paumanhin para doon sa anumang kilos. Naramdaman ni Eduardo ang kamay na iyon sa kanyang kamay ng may atensyon na hindi niya magawang itago ng buo. Sabay nilang tinawid ang maliit na espasyo na naghihiwalay sa sulok sa likod at sa dance floor, at iyon ay isa sa pinakatahimik na pagtawid na nasaksihan ng bulwagang iyon. Ang orkestra, na pagtantong may kakaibang nangyayari, ay inayos ang tempo ng waltz sa isang bagay na mas mabagal at mapagbigay. Ang maestro, isang lalaking nasa 60 taong gulang na may kakayahang basahin ang emosyonal na kalagayan ng isang silid na tanging ang mga bihasang musikero lamang ang nakakagawa, ay naintindihan ng hindi na kailangang ipaliwanag ng sinuman. Nang makarating sa dance floor, pumwesto si Eduardo nang may katumpakan ng isang taong natutong sumayaw ng napakahusay noong matagal na panahon. Isang kamay sa kanyang baywang, ang isa naman ay may hawak sa kanyang mga daliri ng matatag ngunit walang diin. At pagkatapos, sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, si Eduardo Cavalcanti ay nagsimulang sumayaw. Walang paraan upang ilarawan ang nangyari pagkatapos ng hindi gumagamit ng mga metapora na tunog labis sa labas ng konteksto ng bulwagang iyon. Ngunit ang 300 taong naroon ay magsasabi, sinuman sa kanila, na mayroong isang bagay na nangyayari sa gitna ng dance floor na iyon na hindi lamang tungkol sa teknik ng dalawang katawang gumagawa ng isang choreography. Mayroong isang usapang nangyayari na hindi gumagamit ng mga salita. Gumagalaw si Mariana ng may likas na kagandahan na hindi nagmula sa anumang klase ng etikwete. Sumasayaw na siya mula pa noong bata sa mga birthday party sa Quiapo, sa mga piyesta sa paaralan, sa mga street party kung saan ang musika ay nagmumula sa mga speaker na nakapatong sa mga bintana. Itinatago iyon ng katawan gaya ng pagtatago ng anumang wikang natutunan ng maaga, at ngayon ay sumasagot lamang ito. At si Eduardo, na ikinandado ang wikang iyon sa loob ng kanyang sarili sa loob ng 2 dekada, ay natuklasan na hindi ito nakalimutan. Naghintay lamang ito. Mahusay kang sumayaw, sabi niya matapos ang ilang nota. Hindi ko ito inaasahan sa isang bale na ganito, sagot nito, nang may direktang katapatan na muntik na siyang mapangiti. Ano ang inaasahan mo? Na madara pa ako at mababagsakan ko ang isang chandelier. Sa pagkakataong ito ay ngumiti siya ng tunay. Isang maliit na ngiti iyon, iba sa magalang na ngiti na ginagamit niya para sa mga usapang obligasyon, at si Beatriz Cavalcanti, na nagmamasid sa kanya mula sa gitnang post na may kamay pa ring nakapatong sa dibdib, ay nakilala ang ngiting iyon ng may emosyong hindi niya inakalang mararamdaman. Ang musika ay tumagal ng 4 na minuto. Para sa ilan sa mga tao sa bulwagang iyon ay tila mas matagal ito, ang uri ng haba na itinatago ng alaala magpakailanman. Nang dumating ang mga huling nota, sabay na huminto si Eduardo at Mariana nang may likas na kagaanan ng isang taong nakarating sa destinasyon, hindi nang may ginhawa ng isang taong natapos ang isang obligasyon. Dinala niya ang kamay nito ng bahagya sa kanyang mga labi at hinagkan ito ng may lambing na lubos na wala sa konteksto sa anumang kalkulasyon na ginawa ng bulwagang iyon para sa gabing iyon. Salamat, sabi niya. Tiningnan siya nito ng sandali gamit ang mga kulay tsokoleteng mata na hindi marunong magkunwari. Walang anuman po, simpleng sabi nito. At pagkatapos ay bumalik sa sulok kung saan natutulog si Isabela, tiningnan ang anak, inayos ang jacket, at bumalik sa trabaho na parang walang anumang kakaiba sa karaniwan ang nangyari. Sa paligid niya, ang buong bulwagan ay tumagal pa ng ilang segundo bago naalala kung paano huminga. Maagang dumating ang mga balita. Si Mariana ay nasa kusina ng kanilang apartment sa Quiapo sa ganap na 7:00 ng umaga,
habang si Isabela ay natutulog pa sa kwarto at ang Takure ay nasa apoy nang magsimula ang kanyang cellphone. Ang unang mensahe ay mula sa isang kasamahan sa trabaho. Ang pangalawa ay mula sa isang pinsan na nakatira sa Bulacan at bihirang magpadala ng mensahe. Ang pangatlo ay mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkatapos ay sunod-sunod na ang dating kaya nagsimulang mag-vibrate ang device ng tuloy-tuloy na parang isang bagay na may sariling buhay. Binuksan niya ang screen ng may kabagalan ng isang taong hindi pa ganap na gising at binuksan ang unang link na ipinadala ng kanyang kasamahan. Ang website ng isa sa pinakamalaking entertainment magazine sa bansa. Ang larawan ay nasa cover ng digital edition, siya at si Eduardo Cavalcanti sa gitna ng dance floor, ang kamay nito sa kanyang baywang, ang mukha nilang dalawa ay nakaharap sa isa't isa. Nahuli ng litratista ang sandali ng may malupit na swerte na mayroon ang mga photographer ng events paminsan-minsan, ang eksaktong anggulo na nagpapalit sa isang sandali tungo sa isang bagay na tila may higit na kahulugan kaysa sa marahil ay mayroon ito. Ang caption ay nagsasabing, sino ang misteryosong babae na nagpasayaw sa pinakamailap na tagapagmana ng Pilipinas sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon? Dahan-dahang ipinatong ni Mariana ang cellphone sa mesa sa kusina. Nagsimulang sumitsit ang Takure. Tumayo siya, inalis sa apoy, inihanda ang tsaa ng may otomatikong paggalaw ng isang taong kailangan ng pisikal na angkla upang maproseso ang nangyayari sa isip. Bumalik siya sa mesa. Kinuha muli ang cellphone. Sa loob ng 3 oras, ang kanyang larawan ay umikot na sa 7 news portals, 4 na gossip profiles sa Instagram na may pinagsamang audience na milyon-milyong followers, at 2 morning shows na live ng pinagdidiskitahan kung sino siya at ano ang kanyang balak. Ang bilang ng mga komento na nabasa niya bago isara ang application ay nag-iba sa pagitan ng paghanga at kalupitan na may mas malaking konsentrasyon sa kalupitan. May naghanap ng pera. Ginamit ang anak bilang pain. Nakakahiya. Ilan na ba ang sumubok noon? Ito ay nakuha ang hindi nakuha ng iba. Isinara ni Mariana ang telepono at nanatiling nakatitig sa puting dingding ng kusina ng apartment na binabayaran niya sa loob ng 3 taon ng marangal na trabaho. Ang Takure ay lumalamig na sa counter. Sa kwarto, patuloy na natutulog si Isabela nang hindi nalalamang nagpasya ang mundo na magkaroon ng opinyon tungkol sa nakaraang gabi. Ang pangalawang dagok ay dumating ng alas 10 ng umaga sa pamamagitan ng landline. Si Aling Perpetua iyon, ang boses ay tensyonado gaya ng isang taong pinipitpit mula sa itaas at sinusubukang huwag ipasa yon sa ibaba, ngunit hindi ganap na nagtatagumpay. Mariana, kailangan kitang makausap. Ngayon ay hindi posible na pumasok ka sa trabaho. Ngayon ay Biyernes, normal na araw ng trabaho. Aling Perpetua, maipapaliwanag ko po ang nangyari kagabi. Alam ko ang nangyari. Naroon ako. Hindi iyon. Kundi dahil si Sir Eduardo, ibig kong sabihin, ang administrasyon ng mansyon ay nakatanggap ng mga kahilingan para sa paglilinaw mula sa ilan sa mga sponsors ng kaganapan, at habang hindi pa iyon nareresolba, napagkasunduan na mas mabuting manatili ka muna sa bahay ng ilang araw. Ilang araw. Para lamang sa pag-iingat, Mariana. Walang pinal. Nagpasalamat siya at maingat na ibinaba ang telepono. Nanatili ang kanyang kamay sa ibabaw ng telepono ng sandali bago dahan-dahang inalis. Ang pangatlong dagok ay dumating ng alas 2 ng hapon sa pamamagitan ng email. Mula ito sa registrar ng St. Jude Private School, kung saan nag-aaral si Isabela ng may partial scholarship na nakuha matapos ang 2 proseso ng pagsusulit at maraming papeles. Ang email ay magalang at puno ng mga salitang gaya ng muling pagsusuri sa proseso, at kontekstong pampamilya, at pagsusuri sa mga pamantayan ng pag-renew ng scholarship. Ang sinasabi nito, sa malinis na wika, ay ang enrollment ni Isabela para sa susunod na taon ay sumasailalim sa pagsusuri. 3 beses binasa ni Mariana ang email. Pagkatapos ay itinago ang cellphone, pumunta sa kwarto. Tinitiyak na si Isabela ay umiidlip pa rin na bahagyang gumaling na mula sa lagnat ng nakaraang araw, at tumayo sa pintuan ng kwarto sa loob ng 1 buong minuto habang pinagmamasdan ang paghinga ng anak. Ibang bagay ang sumayaw. Ibang bagay ang ganito. Bumalik siya sa sala, binuksan ang laptop at nagsimulang ayusin ang mayroon siya. 3 taon nang walang bahid na references mula sa mansyong Cavalcanti. 2 nakaraang taon sa ibang mga bahay na parehong positibo. Mga patunay ng enrollment, ng pagbabayad ng tama sa oras, ng lahat.
Iyon ang archive ng isang buhay na binuo sentimo por sentimo nang walang anumang shortcut, at may nagpasya na ang isang 4 na minutong sayaw ay sapat na dahilan upang subukang pabagsakin siya. Ang hindi alam ni Mariana, sa sandaling iyon habang ang laptop ay nakabukas sa ibabaw ng mga patunay, ay sa kabilang panig ng lungsod ay may isang lalaking nakatagpo niya ng isang beses lamang na binabasa ang parehong mga balita nang may ekspresyong hindi pa nakita sa kanya ng mga tao sa paligid. Hindi ito ang karaniwang kalamigan. Ito ay isang bagay na mas mainit kaysa doon at mas mapanganib kaysa sa maaaring ipahiwatig ng kalamigan. Nagising si Eduardo Cavalcanti na si Rosana ay nasa pintuan na ng opisina ng alas 6 ng umaga, dala ang isang tablet at isang set ng mga balita na inayos nito ayon sa pagkakasunod-sunod mula sa pinakamahalaga hanggang sa pinaka-sensationalist. Binasa niya ang lahat ng walang sinasabing salita. Pagkatapos ay hiningi niya ang buong dossier ng empleyadong si Mariana Santos na ibinigay ni Rosana ng may nakasanayang tahimik na kahusayan. Ang nakasulat sa dossier ay ang larawan ng isang landas na walang anumang dumi. Walang reklamo, walang nakabinbin, mga pinakamataas na marka sa performance sa bawat semestre, kasaysayan ng pagiging maagap na hindi mapipintasan, obserbasyon ng supervisor na si Perpetua na dokumentado 2 taon na ang nakalilipas. Huwarang empleyado, propesyonal na tindig na higit sa average, mahusay na pakikitungo sa team. Isinara niya ang tablet at tumingin sa labas ng bintana ng ilang sandali. Pagkatapos ay tinawag niya muli si Rosana. Gusto kong malaman ang pangalan ng lahat ng mga portal na naglathala ng mga larawan ng walang pahintulot. Gusto ko ring malaman kung sino ang tumawag sa paaralan kung saan nag-aaral ang anak ni Mariana, at gusto ko ang pangalang iyon bago magtanghali. Isinulat ito ni Rosana ng walang pag-aalinlangan. Gusto ko rin ang contact ng pinakamalaking media company sa bansa. Magbibigay ako ng interview. Tinignan siya ni Rosana sa loob ng isang bahagi ng segundo na naglalaman ng lahat ng gulat na hindi hinahayaan ng kanyang pagiging propesyonal na lumitaw sa mukha. Para kailan po, sir? Para ngayon. Ibinalik ni Eduardo ang kanyang mga mata sa bintana. Sa labas, ang Maynila ay nagpapatuloy sa kanyang permanenteng ingay, walang pakialam sa lahat ng nangyayari sa loob ng mga mansyon at sa mga apartment sa Quiapo, at sa mga pribadong paaralan kung saan ang mga batang 6 na taong gulang ay natutulog ng hindi nalalamang ang mundo ay nagiging hindi patas sa kanilang mga ina. Ang lungsod ay hindi naghihintay para sa sinuman. Ngunit may mga bagay na hindi makakapaghintay, at si Eduardo Cavalcanti, na naghintay ng 20 taon, ay sadyang tapos na sa paghihintay. Ang mamamahayag na si Fernanda Queiroz ay nakapanayam na ang mga pangulo, ministro, bilyonaryo, at mga artistang pumupuno sa cover ng magazine ng may parehong kagaanan gaya ng pag-inom ng kape sa umaga ng ibang tao. Sa loob ng 23 taon ng karera sa pinakamalaking pahayagan sa bansa, nakarinig na siya ng mga pambihirang kwento at mga kwentong gawa-gawa lamang, at nakabuo siya ng tumpak na instinct na makilala ang pagkakaiba ng dalawa. Kaya naman, nang matanggap niya ang tawag mula kay Rosana na nagpapaalam na si Eduardo Cavalcanti ay nais magbigay ng eksklusibong panayam, hindi siya nagtanong ng mga hindi kailangang tanong. Sinabi lamang niya na darating siya sa mansyon sa ganap na alas 3 ng hapon. Tinanggap siya ni Eduardo sa parehong opisina kung saan niya binasa ang mga dossier kaninang umaga. Walang team ng press relations sa paligid, walang taga-public relations na naka-Amerikana na nakapwesto ng madiskubre upang mamagitan kung sakaling may tanong na masyadong malayo ang marating. Siya lamang ito, si Fernanda, ang kanyang notepad at isang recorder na ipinatong nito sa mesa ng may propesyonal na pag-ingat ng isang taong alam na ang mga nakikitang bagay ay nagpapabago sa kilos ng mga tao. Maaari kang magtanong ng anumang gusto mo, sabi ni Eduardo, bago pa nito buksan ang notepad. Hindi ko lamang sasagutin ang itatanong sa akin. Gusto kong sabihin ang kailangang sabihin. Tiningnan siya ni Fernanda ng sandali habang bahagyang nakababa ang kanyang salamin na kanyang paraan ng pagtantya sa mga kausap. Kung ganoon ay magsimula tayo sa simula. Bakit hindi ka sumasayaw? Iyon ay isang direktang tanong para maging una. Ngunit iyon din ang tamang tanong at kinilala iyon ni Eduardo ng may bahagyang pagtungo ng ulo. Dahil ang huling taong isinayaw ko ay isang taong minahal ko ng malalim noong kami ay bata pa. Nawala siya sa isang hindi inaasahang paraan, napakaaga, noong mayroon pa kaming lahat sa aming harap. At ang mga huling salitang sinabi niya sa akin, bago siya pumanaw ay isang pangako.
Na balang araw ay makakahanap ako ng taong tunay na magmamahal sa akin, ngunit kailangan kong matutunang kilalanin ang pag-ibig na yon kahit dumating ito sa anyong kakaiba sa inaasahan. Tahimik na gumagana ang recorder sa ibabaw ng mesa. Walang isinusulat si Fernanda. Nakikinig siya. 20 taon na ang lumipas. Dumalo ako sa lahat ng mga kaganapan na hinihingi ng aking posisyon dahil iyon ang responsibilidad na minana ko kasama ang ari-arian. Ngunit wala sa mga babaeng lumapit sa mga taong iyon ang dumating sa mga dahilan na maaari kong ikalito sa bagay na iyon. Laging mayroong kalkulado, isang bagay na kailangan ako bago kailanganin ang anumang ibang bagay. Hindi ito pagpuna. Iyon lamang ang mundong aking ginagalawan. At kagabi, tumahimik si Eduardo ng sandali na sapat na matalino si Fernanda upang huwag gambalain. Kagabi ay nakakita ako ng isang babaeng pumasok sa pintuan ng serbisyo ng sarili kong bulwagan habang hawak sa kamay ang isang anak na 6 na taong gulang dahil wala siyang mapag-iwanan dito at hindi siya liliban sa trabaho. Nakita ko ang babaeng iyon na nagtatrabaho sa loob ng maraming oras ng may dedikasyon at dangal na hindi umaasa sa anumang madla upang umiral. Nakita ko siyang lumuluhod sa pagitan ng mga gawain upang punasan ang isang luha ng anak, magkwento ng napakahina, pigilin ang maliit na kamay ng bata. Nakita ko siyang sumagot ng may kahinahunan nang may gumawa ng mapangmaliit na komento tungkol sa presensya ng bata, nang hindi nawawala ang kanyang tindig o ang kagandahan na walang paaralan ng etikwete ang makapagtuturo dahil nanggagaling ito sa isang mas malalim na lugar kaysa sa anumang kurikulum na kayang abutin. Tumigil siya. Ang kilos na iyon ang pagtingin sa anak bago ang anumang ibang reaksyon. Ang maliit, likas at tahimik na kilos na iyon. Iyon ang kilos ng isang taong nagmamahal ng hindi kinakalkula kung sino ang nanonood. At sa loob ng 20 taon ng mga mundong lahat ay kalkulado, hindi ko nakalimutan kung ano ang hitsura ng bagay na iyon. Hindi ko lamang ito muling nahanap hanggang ngayon. Sumulat si Fernanda ng isang bagay sa notepad sa unang pagkakataon. Ano ang gusto mong maunawaan ng mga tao tungkol sa kagabi? Na ang nangyari sa bulwagang iyon ay walang kinalaman sa mga pahayagan na inilalathala kaninang umaga. Si Mariana Santos ay nagtatrabaho para sa akin sa loob ng 3 taon nang may kasaysayan na walang katulad sa sinumang empleyado na mayroon ako. Siya ay isang solong ina, nagtatrabaho ng may katapatan, nagpalaki ng isang pambihirang anak nang hindi humihingi ng anuman sa sinuman. Ang ginawa niya kagabi ay ang tumanggap ng paanyaya para sa isang sayaw. Iyon lang. Ang sinumang nagpapalit sa kilos na yon tungo sa isang estratehiya ay nagpapakita ng mas marami tungkol sa kanilang sarili kaysa tungkol sa kanya. At ikaw? Ano ang ginagawa mo nang hingin mo ang sayaw na yon? Itinaas ni Eduardo ang kanyang mga mata kay Fernanda nang may isang bagay na ilalarawan nito sa kanyang artikulo bilang ekspresyon ng isang lalaking sa wakas ay nahanap na ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Kinikilala ko, simpleng sabi niya. Sa wakas ay kinikilala ko. Ang panayam ay tumagal pa ng 40 minuto. Nagsalita si Eduardo tungkol sa 20 taon ng pangungulila nang may pagkabukas na ang kanyang mga tagapayo, kung naroon sila, ay susubukang pigilan. Nagsalita siya tungkol sa kawalan ng kakayahang makahanap ng tunay na pag-ibig sa isang mundong sinusukat ng ari-arian. Nagsalita siya tungkol kay Elsia nang hindi binabanggit ang apelyido, tinutukoy lamang siya bilang ang taong nagturo sa kanya kung ano ang tunay na pag-ibig bago pumanaw ng maaga. At nagsalita siya tungkol sa nakikita niya sa mundong nakapaligid, tungkol sa kalupitan ng mga nambanta sa scholarship ng isang batang 6 na taong gulang dahil ang ina ay sumayaw ng 4 na minuto kasama ang amo. Bago matapos, hiniling niya kay Fernanda na isama ang isang direktang mensahe. Ang bawat taong nag-ambag upang ang enrollment ng anak ni Mariana ay mabantaan ay kailangang magpaliwanag ng kilos na yon sa publiko. Kumukonsulta na ako sa mga abogado ngayon din. At ang scholarship ni Isabela ay garantisado ng Cavalcanti Group simula sa petsang ito, anuman ang mangyari. Isinara ni Fernanda ang notepad at pinatay ang recorder. Maaari ba akong magtanong ng isang bagay na off the record? Maaari. Alam mong babaguhin ito ang lahat, hindi ba? Ang sinabi mo rito ngayon. Tumingin si Eduardo sa bintana patungo sa mga hardin kung saan ang mga hardinero ay nagtatrabaho sa pagitan ng mga punong palma sa ilalim ng araw ng hapon ng Setyembre. May mga bagay na nagbago na at hindi pa alam ng media. Ngayon ay kinumpirma ko lamang. Ang panayam ay nailathala ng 8:00 ng gabi sa website ng pahayagan at
Nakarating sa unang pwesto ng mga pinakabinabasang paksa sa loob ng wala pang isang oras. Sa social media, ang teksto ay naibahagi ng daan-daang libong beses sa unang 3 oras. Ang mga komento na nabasa ni Mariana kaninang umaga ng may mabigat na puso ay unti-unting natabunan ng isang dagsa ng iba't ibang reaksyon, mula sa mga taong sumulat tungkol sa sarili nilang mga kwento ng hindi inaasahang pag-ibig, tungkol sa sarili nilang mga tahimik na laban, tungkol sa kung ano ang kahulugan ng pagbuo ng dangal ng walang mana. Sa apartment sa Quiapo, binasa ni Mariana ang panayam habang nakaupo sa parehong upuan sa kusina kung saan niya binuksan ang mga balita kaninang umaga. Natutulog muli si Isabela, gumaling na ngunit pagod pa rin. Ang takure ay muling umiinit sa kalan. At nang makarating siya sa bahagi kung saan inilarawan ni Eduardo ang kilos ng pagtingin sa anak, isinara niya ang laptop, na natiling nakatitig sa mga puting dingding ng matagal, at pagkatapos, sa unang pagkakataon sa araw na yon, hinayaan niyang umagos ang mga luha nang hindi nag-aalalang punasan ang mga ito. Hindi iyon mga luha ng kahinaan. Iyon ang uri ng mga luha na dumarating kapag ang isang taong hindi mo inaasahang makakakita sa iyo ay tunay kang ang nakita. Nagising ang Pilipinas sa susunod na umaga na ang kwento ni Mariana at Eduardo ang nasa bibig ng lahat. Hindi ito ang uri ng balita na nananatili lamang sa mga entertainment portals o sa mga tabloid na umiikot sa mga klinika ng doktor. Nakarating ito sa mga programa sa radyo sa umaga, sa mga usapan sa mga sari-sari store, sa mga mesa ng almusal kung saan tinatalakay ng mga pamilya ang balita ng araw bago magsiwalat sa kanilang mga gawain. Mayroong isang bagay sa kwentong iyon na kumurot sa kolektibong damdamin na parang ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki kaysa sa dalawang magkaiba na sumayaw sa isang ginintuang bulwagan. Ang parehong mga social media profiles na naglathala ng mga malulupit na komento noong nakaraang umaga ay dumaan sa isang kitang-kitang proseso ng recalibration. Ang ilan ay tahimik na binura ang mga post, ang iba ay naglathala ng mga paliwanag ng may tono ng isang taong na mali lamang ng interpretasyon. Iilan lamang ang nanatili sa orihinal na posisyon at mabilis na natuklasan na ang paglangway laban sa agos na yon ay isang desisyon na may mataas na halaga. Si Doña Helena Drummond, na kinilala ng 3 saksi ng kaganapan bilang ang may akda ng komento tungkol sa presensya ni Isabela sa bulwagan, ay nagising na ang pangalan ay binabanggit sa 2 morning news shows at isang editorial ng isang cultural site na may higit sa 2 milyong mambabasa. Ang teksto ay hindi direktang binabanggit ang kanyang pangalan, ngunit inilarawan ang insidente ng may sapat na detalye upang ang sinuman sa 300 panauhin ng Beyle ay makilala kung sino ang tinutukoy. Ginugol niya ang umaga kasama ang kanyang image consultants, na sa sarili nito ay isang anyo ng tugon. Nalaman ni Mariana ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Joelma, ang kanyang pinakamalapit na kasamahan sa maintenance team, na tumawag ng alas 8 ng umaga sa isang kalagayan ng pagkabalisa na inilarawan ni Isabela, sa tabi ng ina sa kusina. Bilang si Tita Joelma po ay parang sasabog na, Nay. Mariana, naging pambansang simbolo ka na. May mga taong nag-aambagan para padalhan ka ng mga bulaklak. May isang lalaki sa Cebu na gumawa ng kanta tungkol sa iyo. At ang anak ng may-ari ng bangko na nambanta sa scholarship ni Isabela ay humingi na ng paumanhin sa publiko at sinabing ito ay isang misunderstanding. Misunderstanding, ulit ni Mariana nang may pagkatuyo na wastong binigyang kahulugan ni Joelma bilang pag-aalinlangan. Isang napaka-convenient na misunderstanding matapos ang interview ni Eduardo Cavalcanti, di ba? Pero garantisado na ang scholarship ni Isabela. Kinumpirma na ng Cavalcanti Group sa isang opisyal na pahayag. Tumahimik si Mariana ng sandali. Si Isabela, na nakarinig sa salitang scholarship at paaralan nang may matalas na atensyon ng mga batang nakakaunawa ng higit sa inaakala ng mga matatanda, ay hinila ang laylayan ng damit ng ina. Nay, magpapatuloy po ba ako sa school ko? Naman, anak. Tumango ang bata ng may kaseryosohan at bumalik sa kanyang tinapay. Ang tawag ni Eduardo ay dumating ng alas 10 ng umaga. Hindi ito mula sa telepono ng mansyon, hindi si Rosana ang namamagitan. Isang personal na numero ito na hindi kilala ni Mariana, at ang boses na nagsalita sa kabilang linya ay direkta at walang paligoy-ligoy, gaya noong gabi ng Beyle. Mariana, si Eduardo ito. Gusto ko munang itanong kung kumusta kayo ni Isabela. Tumigil siya ng sandali. Mabuti po kami. Magaling na po si Isabela mula sa lagnat. Salamat po sa pagtatanong. Natutuwa ako. Gusto kong malaman mo na ang iyong sitwasyon sa trabaho ay maayos na.
Nakausap ko na si Aling Perpetua kaninang umaga. Maaari kang bumalik kailan mo gusto, walang anumang restriksyon. Alam ko pong wala akong ginawang masama. Wala nga. At pinagsisisihan ko na anumang bagay ay lumikha ng impresyong iyon, kahit sandali lamang. Mayroong isang katangian sa usapang iyon na iba sa anumang pakikipag-ugnayan na mayroon si Mariana sa isang amo, sa isang otoridad, sa sinumang may higit na formal na kapangyarihan, kaysa sa kanya sa isang hierarkiya. Walang pagmamataas. Dalawang matanda lamang na nag-uusap. Maaari po ba akong magtanong ng isang bagay, sabi niya. Maaari. Bakit niyo po ginawa ito? Ang interview, ang pahayag sa scholarship, lahat ng ito. Hindi niyo naman po kailangan. Nagkaroon ng katahimikan ng ilang segundo na hindi naman nakakailang. Kailangan ko, Mariana, sabi nito. Hindi mula sa pananaw ng iba, kundi sa akin. Hindi na siya nagtanong patungkol doon. Mayroong katapatan sa sagot na yon na hindi na kailangan ng mas maraming salita upang maunawaan. Bago matapos, sinabi nito, gusto sana kitang makita. Hindi bilang amo at empleyado. Kung gusto mo at kung kailan may saysay para sayo. Nanatiling nakatayo si Mariana sa kusina ng apartment sa Quiapo ng sandali matapos ang tawag. Nakatingin sa puting dingding ng may ekspresyon ng isang taong inaayos sa loob ang isang bagay na hindi kasama sa kategorya ng mga bagay na nangyari na noon. 3 araw pagkatapos, pumunta si Eduardo sa Quiapo. Hiniling niya na huwag magkaroon ng seremonya. Dumating siya gamit ang parehong itim na kotse, kasama si Mang Benedito, ngunit lumabas siyang mag-isa at naglakad patungo sa numero na ibinigay ni Mariana nang may likas na pag-ingat ng isang taong hindi dumating upang makita. Ang distrito ay may amoy ng bukas na panaderya at ang ingay ng mga bata sa kalsada na itinatago lamang ng Maynila sa mga distritong talagang distrito pa rin, kung saan ang mga tao ay nagkakakilala sa pangalan. Binuksan ni Mariana ang pinto bago pa man niya pindutin ang doorbell. Nakasuot siya ng pang-araw-araw na damit, nakatali ang buhok, walang anumang senyales ng paghahanda ng espesyal para tumanggap ng sinuman, na binigyang kahulugan ni Eduardo bilang tanda ng respeto sa kabilang direksyon ng mga inaasahan sa lipunan. Ipinapakita niya kung sino siya, nang walang dagdag na layer na karaniwang binuo ng mga tao kapag tumatanggap ng mga panauhin na inaakala nilang mahalaga. Mula sa sofa sa sala, tiningnan siya ni Isabela gamit ang mga kulay tsokoleteng bilog na mata na maliit na bersyon ng mga mata ng ina. Ikaw po yung lalaki sa bele, sabi nito. Ako nga. Lumuhod si Eduardo sa antas nito. Maaari mo akong tawaging Eduardo. Itinagilid ng bata ang kanyang ulo, tinitimbang. Marunong po ba kayong magbaraha? Kung ganoon ay maaari po kayong pumasok. Tinakpan ni Mariana ang bibig gamit ang kamay, ngunit lumabas pa rin ang tawa. Tumayo si Eduardo nang may isang bagay sa mukha na aabutin ng ilang araw bago wastong mapangalanan ni Mariana, kagaanan. Ang uri ng kagaanan na lumilitaw kapag ang isang tao ay nasa tamang lugar na sa wakas. Nanatili sila ng 3 oras sa maliit na sala ng apartment sa Quiapo. Naglaro sila ng 2 laro ng baraha, kung saan nanalo si Isabela sa isa nang may kahina-hinalang daya na hindi kinuwestiyon ng sinuman sa mga matatanda. Nagtimpla si Mariana ng kape at uminom si Eduardo nang hindi nagkokomento na hindi siya kailanman umiinom ng kape sa hapon. Nag-usat sila tungkol sa mga konkretong bagay, ang routine ni Isabela, ang trabaho, ang Maynila, ang lungsod na kapwa nila kilala mula sa radikal na magkaibang pananaw, ngunit may parehong inis na pagmamahal ng isang taong hindi kayang isiping mamuhay sa ibang lugar. Nang umalis si Eduardo, nanatili si Isabela sa bintana na pinagmamasdan ang itim na kotseng paalis. Pagkatapos ay humarap siya sa ina nang may tingin na mayroon ang mga bata kapag nakarating na sila sa isang mahalagang konklusyon. Nay, nagustuhan ko po siya. Tumango ng dahan-dahan si Mariana, gaya ng isang taong kumukumpirma sa isang bagay na alam na niya, ngunit kailangan ng oras upang hayaang sakupin ang espasyong nararapat dito. Ako rin, mahinang sabi niya. Ang Setyembre ay naging Oktubre nang may kagaanan ng mga pagbabagong nagsisimula bago pa natin mapagtanto na nagsimula na ang mga ito. Patuloy na nagigising si Eduardo Cavalcanti bago ang bukang liwayway, patuloy na pinatatakbo ang Cavalcanti Group nang may parehong katumpakan gaya ng dati. Patuloy na dumadalo sa mga pagpupulong at pumipirma sa mga desisyon na sumusuporta sa isang imperyo na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Ngunit mayroong kakaiba sa paraan ng paglipas ng araw, isang bagong katangian sa pagitan ng isang obligasyon at isa pa,
na parang ang oras ay nagsimulang maglaman ng mga posibilidad na dati ay naglalaman lamang ng mga oras. Pumunta siya sa Quiapo ng 3 beses sa loob ng 3 linggo. Laging may takdang oras, laging ipinapaalam, laging may pag-iingat ng isang taong nakakaunawa na ang pagpasok sa buhay ng isang tao ay isang seryosong bagay na nangangailangan ng respeto sa bilis ng isa. Nagtatrabaho si Mariana sa umaga sa mansyon sa mga araw ng trabaho at nirespeto niya yon nang hindi gumagawa ng anumang komento tungkol sa kakaibang formal na sitwasyon. Dahil malinaw na sinabi ni Mariana mula sa simula na ang trabaho ay trabaho at ang iba ay iba, at hindi niya balak paghaluin ang dalawang bagay. Ito ay isang tindig na hinahangaan ni Eduardo nang may tindi na hindi niya magawang itago ng buo kay Rosana, na nakabuo sa loob ng 2 dekada ng malapit na pagtatrabaho sa kanya ng isang radar na nakatutok sa maliliit na pagbabagong nauuna sa malalaking pagbabago. Iba na siya, sabi nito kay Chef Robrio noong isang Huwebes na tahimik ang kusina habang pumipirma sa mga order ng buwan. Si Robrio, na nagluluto para sa pamilya Cavalcanti sa loob ng 15 taon at nakitang dumaan si Eduardo sa mga kaganapan ng buhay nang may parehong ekspresyong marmol sa lahat ng iyon, ay sumagot. Lamang, oras na. Sa apartment sa Quiapo, ang mga pagbisita ay nakabuo ng isang pagkakakilanlan na may takbo ng mga totoong bagay. Natuklasan ni Eduardo na si Isabela ay may pambihirang alaala para sa mga kwento, na kayang bigkasin ng buo ang anumang aklat na nabasa na ng ina sa kanya ng higit sa 2 beses. Natuklasan niya na si Mariana ang nagluluto ng pinakamasarap na kanin at ulam na natikman niya sa kanyang buhay, na nagpatawa rito ng may tunay na kagaanan nang ideklara niya yon ng may kaseryosohan ng isang taong gumagawa ng isang teknikal na pahayag. Tinitikman mo ang kanin at ulam sa Quiapo na parang sinusuri mo ang isang mamahaling French dish. Sinusuri ko nga. At sinasabi ko na ito ang nanalo. At natuklasan niya, sa mga usapang humahaba habang lumalalim ang Oktubre, na si Mariana ay may paraan ng pag-iisip tungkol sa mga bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na nasa tapat na teritoryo siya. Hindi ito sumasang-ayon sa kanya dahil lamang sa paggalang. Kapag hindi sumasang-ayon, sinasabi nito. Kapag walang alam sa isang bagay, inaamin ng walang hiya. At kapag nagsasalita tungkol sa buhay na kanyang binuo, tungkol sa mga piniling ginawa, mayroong kawalan ng pagpapaawa sa sarili na itinuturing ni Eduardo na pambihira, dahil alam niya ng higit sa sinuman kung gaano kalaki ang naging halaga ng buhay na yon. Ang Tia Beatriz, na nanatili sa madiskubring katahimikan mula noong Bayle, ay humingi ng usapan kay Eduardo sa simula ng Oktubre nang may formalidad na ginagamit niya kapag ang paksa ay seryoso. Maayos ka ba? Tanong nito nang walang paligoy-ligoy. Maayos. Tiningnan siya ni Beatriz ng sandali gamit ang mga berdeng mata na nagtatago ng mga dekada ni Eduardo para sa paghahambing. Iba ka na. Iba sa mabuting paraan. Nag-isip si Eduardo ng isang tunay na segundo, ang uri na hindi nangyayari kapag ang sagot ay paggalang lamang. Iba sa paraang hindi ko alam na posible pa pala. Binuksan ni Beatriz ang bibig pagkatapos ay isinara. Pagkatapos ay binuksan muli upang sabihin ang isang bagay na lumabas ng may higit na emosyon kaysa sa halatang binalak niya. Nagustuhan sana ito ng iyong ama. Hindi sumagot si Eduardo. Ngunit hindi niya iniwas ang tingin na siyang kanyang paraan ng pagsasabing nakikinig siya ng totoo. Gayunpaman, ang labas ng mundo ay hindi lubos na kumbinsido. Ang alta sosyedad ng Maynila ay may kakayahang magpahayag ng pag-apruba sa publiko habang nag-organisa ng pagtutol sa pribado ng may kahusayan na kilalang-kilala ni Eduardo. Ang ilan sa mga pinakamalaking business partners ng Cavalcanti Group ay humiling ng mga pagpupulong sa mga araw matapos ang bail na may mga agenda na kinabibilangan ng mga pag-aalala tungkol sa institutional image ng kumpanya. Hinarap niya sila ng may pasensya at may kailangang linaw na ang mga desisyon tungkol sa kanyang personal na buhay ay hindi bukas para sa negosasyon sa mga agenda ng pagpupulong na tumapos sa karamihan ng mga usapan bago pa man makarating sa kahit saan. Mas komplikado ang board ng Cultural Foundation na sinusuportahan ng pamilya. 2 sa 5 miyembro ang naghain ng formal na katanungan tungkol sa kahalagahan ng muling pagsusuri sa public profile ng mga philanthropic initiatives ng group dahil sa mga posibleng pagbabago sa personal na profile ng pangunahing tagapagmana. Binasa ni Eduardo ang dokumento ng may nakasanayan niyang atensyon at pagkatapos ay sumulat ng tugon na may 2 pahina na inilarawan ni Rosana sa loob bilang magalang at mapangwasak, ang 2 pang-uri na ganap na magkatugma. Ngunit mayroong isang pagtutol na iba sa lahat ng iba pa,
dahil nanggagaling ito sa isang lugar na hindi kayang sagutin ni Eduardo ng mga dokumento o ng lakas ng ari-arian. Mayroong isang grupo ng mga tao sa pinakamalapit na bilog ng pamilya na tumitingin sa nangyayari at nakikita hindi ang isang kwento ng tunay na pag-ibig kundi isang pagpapakita ng kahinaan na ang isang lalaki sa posisyon ni Eduardo ay hindi kayang magkaroon. At sa gitna ng mga taong ito ay ang pinsang si Renato Cavalcanti, anak ng tanging kapatid ng ama ni Eduardo, na gumugol ng huling 15 taon sa pag-ipon ng maliliit na shares sa mga kumpanya ng grupo at naghihintay ng may pasensya ng mga kalkulador para sa isang pagkakataon na hindi kailanman dumating. Walang sinabing anuman si Renato ng hayagan. Masyado siyang matalino para doon. Ngunit nakita siya ni Eduardo sa likod ng entablado ng baile nang may tingin na nakilala niya mula sa pagkabata. Ang partikular na tingin ng isang taong nakakita lamang ng isang piyesa ng chessboard na gumalaw sa paraang nagbubukas ng bagong posibilidad para sa naglalaro sa kabilang panig. Sa ngayon, si Renato ay isang malalayong anino na pinananatili ni Eduardo sa kanyang paningin nang hindi hinahayaang sakupin ang gitna ng mga bagay. Mayroong isang bagay na mas kailangan ng atensyon sa gitna. Sa isang hapon ng Martes ng Oktubre, habang nakaupo sa sofa ng apartment sa Quiapo, habang si Isabela ay nagdodrawing sa sahig gamit ang mga krayola na nakakalat ng pabilog sa kanyang harap, nagsabi si Mariana ng isang bagay na itinago ni Eduardo na parang isang mamahaling bagay. May kinatatakutan ako sa kwentong ito. Hinarap ni Eduardo ang kanyang mukha sa kanya. Ano yon? Na balang araw ay magising ka at ma-realize mo na naghahanap ka lamang ng isang alaala at napagkamalan mo ako bilang iyon. Iyon ay isang katapatan na direktang tumatama nang walang anesthesia. Nanatiling tahimik si Eduardo ng sandali na hindi sinubukang punan ni Mariana. Si Elsia ay si Elsia, sabi niya sa wakas. At ikaw ay ikaw. Iyan ay mga bagay na alam kong kilalanin. Tumango ito ng dahan-dahan, nang hindi ngumingiti, dahil hindi iyon ang uri ng bagay na ipinagdiriwang ng may ngiti. Isa lamang itong katotohanang inilagay sa mesa na kailangang sabihin at nasabi na. Sa sahig, natapos ni Isabela ang drawing at itinaas ito upang ipakita sa kanilang dalawa. Isa itong larawan na may 3 taong magkakahawak kamay, may mga dilaw na bilog sa ulo ng bawat isa na kumakatawan sa buhok. Ang 3 larawan ay may parehong taas, na teknikal na hindi tumpak ngunit emosyonal na eksakto. Ako po ito, si Nanay, at si Eduardo, anunsyo niya nang may kasiyahan ng isang artistang nagpapakita ng natapos na gawa. Tiningnan ni Eduardo ang drawing ng mahabang sandali. Pagkatapos ay tiningnan niya si Mariana, na nakatingin sa anak gamit ang mga kulay tsokoleteng mata na hindi marunong magkunwari. At isang bagay sa loob ni Eduardo Cavalcanti, na nanigas sa loob ng 20 taon gaya ng kahoy na iniwan sa ulan, ay nagsimula na ring lumambot sa wakas. Si Rosana ang unang nakahanap. Sinusuri niya ang mga recruitment files ng maintenance team, dahil sa isang administratibong dahilan, nang mapansin niya ang isang irregularidad na hindi naman talaga irregularidad, ngunit hindi rin naman standard procedure. 3 taon na ang nakalilipas, nang makuha si Mariana Santos para sa team ng mansyon. Ang proseso ay kinabibilangan ng isang sulat ng rekomendasyon na isinulat kamay na direktang ibinigay kay Aling Perpetua. Ang dokumento ay hindi na digitalize, gaya ng nararapat, ngunit na-archive sa papel sa admission folder. Ang lagda ay mula sa isang Consejo Ferreira. Dinala ni Rosana ang dokumento kay Eduardo nang hindi nagdaragdag ng anumang interpretasyon na siyang dati niyang gawi. Inilagay lamang niya ang folder sa ibabaw ng mesa na nakabukas sa tamang pahina at naghintay. Binasa ni Eduardo ang pangalan ng isang beses. Pagkatapos ay binasa niya muli. At pagkatapos ay nanatili siyang ganap na hindi gumagalaw sa loob ng oras na hindi matantiyan ni Rosana nang may katumpakan, dahil tahimik na siyang lumabas ng opisina nang mapagtanto niyang ang reaksyong kanyang nakikita ay hindi dapat saksihan ng iba. Si Aling Consejo Ferreira ay naging mayordoma ng mansyong Cavalcanti sa loob ng halos 30 taon. Dumating siyang bata pa, kasama ang kanyang bagong silang na anak, matapos mabalo ng maaga, at pinalaki si Elsia sa loob ng mga dingding na yon kasabay ng pagpapalaki kay Eduardo. Ang 2 bata ng tadhana na lumaking magkasama na parang hindi naglaan ang mundo ng anumang hangganan sa pagitan nila. Nang mawala si Elsia, nanatili si Aling Consejo sa mansyon sa loob ng 2 pang taon, sa mabigat na katahimikan, bago magbitiw ng may lambing at dangal na nagpatingkad sa kanya sa lahat ng bagay. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Eduardo na manatili. Sinabi lamang niya na dumating na ang oras upang magsimula muli sa ibang lugar,
na ang pananatili ay pamumuhay sa loob ng isang alaalang kailangang sakupin ang espasyong mas maliit kaysa sa pahihintulutan ng mga dingding na iyon. Umalis siya sa mansyon 18 taon na ang nakalilipas. Unti-unting nawalan ng kontak si Eduardo, gaya ng nangyayari sa mga taong mahal natin, ngunit inilalayo ng buhay sa mga dahilan na hindi pinili ng sinuman ng direkta. Nagpadala siya ng pera ng ilang beses sa simula, sa pamamagitan ni Beatriz, hanggang sa ang mga padala ay ibinalik ng may maikling sulat na nagsasabing, "Salamat, ngunit maayos ako." At ngayon ang pangalan niya ay nasa isang sulat ng rekomendasyon na may petsang 3 taon na ang nakalilipas para sa isang babaeng nakatira sa Quiapo. Tinawagan ni Eduardo si Beatriz. "Alam mo ba kung saan nakatira si Conseo?" Tumahimik si Beatriz ng isang segundo na naglalaman ng impormasyon. "Alam ko," sabi niya sa wakas. "Mula kailan pa?" "Mula noon pa. Hindi kami kailanman ganap na nawalan ng kontak." Humingi siya ng discretion. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Dahil humingi siya. At dahil naisip ko na isa itong kahilingan na may karapatan siyang gawin." Ipinikit ni Eduardo ang kanyang mga mata ng sandali. "Ibigay mo sa akin ang address, Beatriz." Ang address ay sa Quiapo. Aabutin ng ilang segundo bago maunawaan ni Mariana ang sinasabi ni Eduardo nang tumawag ito noong hapong iyon. Ipinaliwanag niya ng may maingat na boses ng isang taong sinusubukang bumuo ng pangungusap tungkol sa isang bagay na hindi pa niya lubos na matantya. "Ang babaeng nagpalaki sa akin matapos pumanaw ang aking ina. Ang ina ni Elsia. Sumulat siya ng sulat ng rekomendasyon na nag-endorso sa iyo para sa posisyon sa mansyon, 3 taon na ang nakalilipas. At nakatira siya 2 kalye lamang ang layo sa iyo." Katahimikan. "Mariana, kilala mo ba ang isang ginang na nagngangalang Conseo?" "Conseo Ferreira." Ang sagot ay natagalan kaysa sa karaniwan. "Aling Sea," sabi ni Mariana sa wakas, nang may boses na ganap nang nagbago ng tono. "Lahat dito sa distrito kilala si Aling Sea. Nakatira siya sa kalyeng nasa ibaba. Nag-aalaga siya ng garden sa kanto. Tuwing Biyernes ay nagbebenta siya ng kakanin sa harap ng bahay niya." Kailangang maupo ni Eduardo. Siya po ay tinatawag siyang Lola Sea ni Isabela. Hindi po sa dugo. Isa po iyon sa mga bagay sa distrito, alam niyo po, kapag ang isang matanda ay inaampon na ang mga bata sa buong kalye. Si Aling Sea ang nagturo kay Isabela na magtirintas. Siya rin po ang nag-endorso sa akin para sa trabaho sa kondominium bago ang mansyon." Nanatiling tahimik si Eduardo ng mahabang sandali. "Gusto kong pumunta roon," sabi niya. "Papayag ka bang sumama sa akin?" Sa susunod na hapon, isang Sabado ng Oktubre na may araw ng tagsibol sa Maynila na nagpapainit sa mga bangketa, pumunta si Eduardo Cavalcanti sa Quiapo sa ika-4 na pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya huminto sa kalye ni Mariana. Nagpatuloy siya kasama ito, naglalakad, sa 2 kalyeng naghihiwalay sa apartment nito, at sa maliit na bahay na may garden sa harap kung saan may sementadong upuan sa ilalim ng puno ng talisay at isang paso ng mga bulaklak sa bintana. Si Aling Conseo ay nasa garden nang dumating sila. Siya ay 71 taon na at ang buhok ay ganap ng puti at ang tindig ay gaya ng mga babaeng maraming pasan at natutong magpasan ng hindi umuyukod. Nang itaas niya ang kanyang mga mata at makita si Eduardo na nakatayo sa pasukan ng garden, nanatili siyang hindi gumagalaw sa loob ng isang sandali na naglalaman ng 20 taon sa loob. Pagkatapos ay ngumiti siya. Iyon ang ngiti na itinago niya sa alaala kasama ang lahat ng iba pang detalye ng pagkabata, ang malawak at mahinahong ngiti na nakita niyang dumaan sa mukha nito sa mga sandali ng kagalakan at sa mga sandali ng hapdi ng may parehong katatagan. Dahil si Conseo Ferreira ay isang babaeng natutunan na ang pagngiti ay hindi kabaligtaran ng paghihirap kundi isang pinipili na ginagawa ng sabay. "Ang bata ko," sabi niya. At si Eduardo Cavalcanti, na hindi umiyak sa publiko sa loob ng 20 taon, na napanatili ang tindig sa mga beile at sa mga pagpupulong at sa mga sementeryo at sa lahat ng malulungkot na gabi ng isang buhay na binuo sa isang pagkawala na hindi kailanman ganap na nagsara, ay naupo sa sementadong upuan ng talisay sa tabi ni Conseo at umiyak nang hindi nag-aalalang itago ito. Ipinatong nito ang kamay sa kanyang balikat gaya ng ginawa nito noong siya ay 15 taon pa lamang at hindi alam kung paano magpatuloy. Nanatiling nakatayo si Mariana ng medyo malayo, hawak ang kamay ni Isabela, binibigyan ang muling pagkikita ng espasyong nararapat dito.
Nang makapagsalita na si Eduardo, sinabi lamang niya, "Bakit, Konseo? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Ang matandang ginang ay nanatiling nakatingin sa kanyang mga kamay sa kandungan bago sumagot. "Hiniling iyon sa akin, Elsia. Sa gabing iyon, bago siya pumanaw, hinawakan niya ang aking kamay at nakiusap. Sinabi niya sa akin na balang araw ay kakailanganin mo ang isang taong tunay, at kapag nangyari iyon ay makikilala ko ang taong iyon dahil siya ay magiging uri ng taong may dalang tunay na pag-ibig sa paraang iba sa inaasahan ng mundo. At kapag nahanap ko ang taong iyon, dapat akong magbukas ng landas. Isang landas lamang. Ang iba ay sayo na." Nanatiling tahimik si Eduardo. "Maraming taon akong naghintay," patuloy nito. "Marami. At pagkatapos ay isang araw ang dalagang ito ay lumipat sa distrito, dala ang isang sanggol at walang sinuman sa tabi, at tiningnan ko siya at nalaman ko. Gaya rin ang nalaman ko nang makita ko si Elsia na tumingin sa iyo noon. Hindi ito isang bagay na ipinapaliwanag. Ito ay isang bagay na kinikilala." Si Isabela, na nakinig sa lahat ng may buong atensyon ng mga bata sa harap ng mahahalagang kwento, ay hinila ang kamay ni Mariana. "Nay, kilala na po ni Lola Sia si Eduardo bago pa tayo." "Naman, anak." Pinroseso ito ng bata nang may nakasanayan niyang pilosopikal na kaseryosohan. Kung ganoon ay pinlano niya po ang lahat, pagtatapos niya nang may kasiyahan ng isang taong nakalutas ng isang mahirap na puzzle. Tumawa si Konseo. Isang tawa iyon na nanggaling sa lalim ng dibdib, mula sa lugar na iyon kung saan itinago ng mga tao ang mga kagalakang mas mahal ang naging halaga upang mangyari. "Nagbukas lamang ako ng pinto, maganda ko. Ang pumasok ay ang nanay mo. Laging siya yon." Tiningnan ni Eduardo si Mariana sa ibabaw ng garden ng mga bulaklak at puno ng talisay. Tinitingnan siya nito ng pabalik gamit ang mga kulay tsokoleteng mata na hindi marunong magkunwari, at sa tingin nito ay mayroon na ngayong bagong layer. Gawa sa pag-unawa at sa isang bagay na hindi pa nito pinapangalanan ng malakas ngunit sumasakop na sa isang matibay na espasyo sa loob nito na hindi na pansamantala. Pinagmasdan sila ni Konseo ng tahimik ng sandali at pagkatapos ay sinabi kay Isabela, nang may likas na kagaanan ng isang taong nagpapalit ng paksa, kapag ang paksa ay nasabi na ang lahat ng kailangang sabihin. "Isa, gumawa ako ng kakanin ngayon. Gusto mo bang tulungan akong maghiwa?" Sumama ang bata nang may nakasanayang kagalakan, hinihila ang Lola Sia sa kamay papasok sa maliit na bahay na puno ng liwanag. At si Eduardo at Mariana ay nanatiling mag-isa sa garden kasama ang puno ng talisay at ang mahinang ingay ng distrito sa paligid at dala ang nararamdamang pakiramdam na ang ilang bagay sa buhay ay mas malaki kaysa sa agarang pag-unawa at hindi ito nagpapabawa sa kanilang pagiging totoo. Mas nagpapahalaga lamang ito. Ang mga buwang sumunod sa pagkikita sa garden ni Aling Konseo ay mga buwan ng pagbubuo. Hindi ang maingay na pagbubuo ng mga gusali at inaugurasyon at anunsyo na kilala ni Eduardo mula sa mundo ng negosyo, kundi ang tahimik na pagbubuo ng mga bagay na tumatagal. Ang nagaganap sa mga usapan tuwing Martes at kape tuwing alas 4 ng hapon at mga kwentong isinasalaysay sa mga batang nakakatulog sa gitna at kailangan ang pagtatapos sa susunod na umaga. Natutunan ni Eduardo na si Isabela ay takot sa kulog ngunit hindi ito inaamin na pinapantayan ang takot sa pamamagitan ng mahinang pag-awit sa sarili. At ang kantang pinipili niya para doon ay laging ang parehong kantang inaawit ni Mariana habang naghuhugas ng pinggan. Natutunan niya na si Mariana ay natutulog ng gabi na dahil sa mga oras ng katahimikan matapos makatulog ang bata ay doon siya nakakapagbasa at ang pagbabasa ang bagay na pinakamahalaga sa kanya sa mundo pagkatapos ng anak. Natutunan niya na mayroon kay Mariana na isang katapatan na hindi kailanman agresibo, na hindi siya sumasang-ayon ng may parehong kahinahunan gaya ng pagsang-ayon, na wala sa kanya ang pangangailangan para sa pag-apruba na nakita ni Eduardo sa halos lahat ng relasyon sa kanyang buhay matanda. At natutunan ni Mariana na si Eduardo ay nagigising bago ang bukang liwayway hindi dahil kailangan niya kundi dahil ito lamang ang sandali na walang hinihingi ang mundo sa kanya. Na nabasa na niya ang bawat aklat sa silid-aklatan ng mansyon, kahit isang beses man lang, ang ilan sa kanila ay maraming beses, at mayroon siyang alaala ng isang taong nagbabasa ng may tunay na atensyon. Na kapag nag-aalala siya tungkol sa isang bagay, nananatili siyang napakatahimik sa uri ng katahimikan na iba sa karaniwang katahimikan. At mayroon sa kanya, sa ilalim ng lahat ng baluti na binuo ng 2 dekada ng pangungulila at posisyon sa lipunan, isang lambing na itinago niya ng napakaingat na karamihan sa mga tao ay sumuko na sa paghahanap nito.
Si Isabela, na walang matandang nag-uutos sa kanya na maging bawas ang katapatan, kaysa sa kung ano siya, ay sadyang itinuring si Eduardo, gaya ng pagtrato niya sa lahat mula noong pangalawang pagkikita, nang may radikal na katapatan ng mga batang hindi pa natututong i-filter ang iniisip. Sa isang hapon ng Nobyembre, habang tinutulungan ni Eduardo sa homework sa matematika, sinabi nito nang hindi tumitingin mula sa mga kwaderno, "Eduardo, pakakasalan mo po ba ang nanay ko?" Tiningnan ni Eduardo ang bata ng isang segundo. Iyan ba ay isang tanong o isang mungkahi? Pareho po, sagot nito nang may kaseryosohan ng isang maliit na abogado. Si Mariana, na nasa kusina at narinig ang lahat, ay hindi gumalaw. Nanatiling nakatayo dala ang sandok na nakatigil sa ibabaw ng kaldero, habang naghihintay ng sagot ng may atensyon na tiyak na hindi niya kusang ipapakita. "Hayaan mo muna akong makipag-usap sa nanay mo," sabi ni Eduardo. "Sige po. Pero huwag po masyadong matagal." Ang pinsang si Renato ay gumawa na ng kanyang hakbang sa simula ng Nobyembre, gaya ng inaasahan ni Eduardo na gagawin nito. Sa isang board meeting na tinawag para sa estratehikong pagsusuri ng grupo, nagpresenta siya ng isang detalyadong dossier na nag-argumento na ang labis na public exposure ng pangunahing tagapagmana, dahil sa mga personal na kaganapan na may malawak na epekto sa media, ay kumakatawan sa isang nasusukat na panganib sa institutional reputation ng Cavalcanti Group. Ang dokumento ay sopistikado at halatang inabot ng ilang linggo upang ihanda. Binasa ito ni Eduardo ng buo sa pulong, nang hindi pinuputol ang paglalahad ni Renato, nang may atensyon ng isang taong tinitimbang ang bawat piyesa ng argumento bago sumagot. Nang matapos si Renato, isinara ni Eduardo ang dossier sa ibabaw ng mesa. "Renato, ang Cavalcanti Group ay nakaligtas sa diktadurya, sa 3 krisis sa ekonomiya na nagwasak sa mga kayamanang mas malaki kaysa sa atin, sa 2 pandaigdigang krisis, at sa 4 na family successions. Ang dahilan kung bakit nakaligtas ito sa lahat ng iyon, ay hindi dahil nag-alala ang mga Cavalcanti sa sasabihin ng iba tungkol sa kanilang mga personal na pinili, kundi dahil gumawa sila ng mga tamang desisyon sa mga tamang dahilan. Magpapatuloy ako sa paggawa ng eksaktong bagay na iyon." Ang pulong ay natapos ng walang botohan, dahil naunawaan ni Renato na walang sapat na boto at ang pagpipilit ay magpapalit sa isang kalkuladong pagkatalo tungo sa isang pampublikong pagkatalo. Sa labas ng mga manyobra ng mga kumakalkula, mayroon namang mas malawak na nangyayari sa totoong mundo. Ang kwento ni Mariana at Eduardo ay kumurot sa isang bagay sa Pilipinas na hindi lamang tungkol sa tsismis. May mga sulat na dumarating sa Cavalcanti Group mula sa mga hindi inaasahang lugar, isinulat ng mga taong walang makukuha rito, na nais lamang sabihin na ang kwentong iyon ay nagpaalala sa kanila ng isang bagay na tinigilan na nilang paniwalaan. Isang guro mula sa liblib na bahagi ng Samar. Isang retirado mula sa Davao. Isang batang ina mula sa Cebu na sumulat tungkol sa pagpapalaki ng anak ng mag-isa. Binasa ni Eduardo ang bawat isa rito. Noong Nobyembre niya inorganisa ang pangalawang bele. Ang paanyaya na ipinadala sa 300 panauhin ng nakaraang edisyon ay may dalang balita, sa tabi ng mga pangalan sa tradisyonal na listahan ng Alta Sociedad. Mayroong pangalawang listahan, na parehong mahaba, ng mga taong pinili ayon sa ganap na magkaibang pamantayan. Mga guro na nakatanggap ng mga parangal para sa kahusayan. Mga propesyonal sa kalusugan ng komunidad. Mga artista ng distrito. Mga voluntaryo ng mga social projects. Mga taong bumuo ng mga bagay na mahalaga nang walang anumang kamera na tinawag upang itala ito. Ang mansyon ay hindi pa kailanman nakatanggap ng ganoong halo noon. Ang ilan sa mga tradisyonal na panauhin ay gumawa ng mga madiskubreng katanungan tungkol sa profile ng mga bagong kalahok. Sumagot si Eduardo na ang pamantayan ay simple, sila ay mga taong gumawa ng isang bagay na tunay na mabuti para sa bansa, at ang isang party na hindi sila isasama ay isa lamang pagtitipon ng mga mamahaling ego. Sa gabi ng pangalawang beile, ang mansyon ay puno ng liwanag at musika gaya ng unang pagkakataon, ngunit mayroong kakaiba sa kapaligiran, isang ibang temperatura sa hangin, gaya ng kapag nagdaragdag ng oxygen sa isang lugar na nagsisimula ng maging kulob. Nasa balkonahe si Eduardo ng alas 8 ng gabi, may hawak na baso ng champagne, nang marinig niya ang bulong na dumaan sa bulwagan sa paraang kilala na niya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nagbibigay ng parehong epekto. Hinarap niya ang mukha sa pangunahing pasukan. Dumating si Mariana sa pangunahing pinto. Hindi ito ang pintuan ng serbisyo.
Iyon ang parehong pasukan ng mga haligi at marmol kung saan dumaan ang 300 pinakamaimpluwensyang panauhin ng bansa sa gabing iyon at sa lahat ng nakaraang gabi ng Bale. At pumasok siya roon ng may isang gown na kulay navy blue, madiskubre at elegante. Ang buhok ay nakapusod ng simple na nagpapakita ng lieg at ang maliliit na hikaw na ginto na pagmamay-ari ng kanyang ina. Sa tabi, hawak kamay niya, si Isabela ay nakasuot ng maliit na pink na gown na may laso sa baywang at isang pares ng mapuputing sapatos na pinili niya ng mag-isa ng may determinasyon ng isang taong alam ang kanyang gusto. Tinitingnan ng bata ang lahat ng may mga matang nagniningning ng parehong pagkamangha ng unang pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito ay may bagong pagkakakilanlan sa tingin na iyon, gaya ng isang taong bumabalik sa isang lugar na naging kanya na sa isang paraan. Hindi na nahimik ang bulwagan sa pagkakataong ito. Naging iba ito. Mayroong mga palakpakan sa ilang bahagi, nagmumula sa mga mesa ng mga bagong panauhin na alam ang kwento, at tumugon ng may bukas na puso na mayroon ang mga tao kapag hindi sila nag-aalala sa sasabihin ng iba sa kanilang mga reaksyon. At mayroon sa mga tradisyonal na panauhin na halo ng recalibration at ng isang bagay na, para sa marami sa kanila, ay may katapatan na kilalanin bilang tunay na emosyon. Si Beatrice Cavalcanti ay nasa tabi ng gitnang post na may mga matang nanginginig ang luha at walang anumang intensyon na itago ito. Si Aling Consejo ay nakaupo sa isa sa mga mesa sa gilid, sa tabi ni Rosana, nakabestido ng kulay asul at ang kwintas na perlas na itinago niya para sa mga napaka-espesyal na pagkakataon. Pinagmasdan niya si Mariana at Isabela na pumapasok sa bulwagan ng may ngiting naglalaman ng lahat ng itinago niya sa loob ng 20 taon sa mga garden ng mga bulaklak at mga biyernes ng kakanin, at hinayaan itong lumitaw ng buo sa kanyang mukha nang hindi nagtatago ng anuman. Bumaba si Eduardo mula sa balkonahe at tinawid ang bulwagan sa direksyon nila. Nang makarating, lumuhod siya muna para kay Isabela, na ibinuka ang mga bisig at niyakap siya ng may likas na kagaanan ng mga batang nakapagpasya na nagusto kanila. Pagkatapos ay tumayo siya at tiningnan si Mariana, na tinitingnan siya pabalik gamit ang mga kulay tsokoleteng mata na natutunan na niyang basahin na parang sarili nitong wika. "Pumasok ka sa tamang pinto," sabi niya. Ngumiti ito ng may ngiting dahan-dahang lumilitaw, na parang kailangan ng isang segundo upang matiyak na ito ay tunay. Sa pagkakataong ito ay nalaman ko na ito yon. Nagsimula ang orkestra sa unang waltz. Inilahad ni Eduardo ang kanyang kamay kay Mariana. Ipinatong nito ang kanya sa ibabaw ng sa kanya. Hinawakan ni Isabela ang bakanteng kamay ni Eduardo, at sabay silang tatlo na nagpunta sa gitna ng dance floor, kung saan pumwesto siya kasama si Mariana, at si Isabela ay nanatili sa tabi na nagmamasid ng may mga kamay na magkadikit sa harap ng katawan. Bahagyang yumuyugyog kasabay ng musika ng may kaseryosohan ng isang prinsesa na nanonood sa isang napakamahalagang bagay. Matapos ang 2 minuto ng pagsasayaw, huminto si Eduardo. Napagtanto ng buong bulwagan bago pa man may masabing salita, dahil may mga kilos na hindi kailangan ng caption. Humarap siya kay Isabela, inilahad ang kamay, at kinuha ito ng bata ng may malalaking mata ng isang taong napagtatanto na nasa gitna siya ng isang bagay na maaalala niya magpakailanman. Pagkatapos ay lumuhod si Eduardo sa gitna ng dance floor, sa parehong ginintuang bulwagan ng ika-18 siglo, habang 300 tao ang nagpipigil ng hininga sa paligid, at kinuha mula sa loob na bulsa ng Amerikana ang isang gintong singsing na may asul na sapphire, ang singsing na pagmamay-ari ng kanyang lola sa tuhod na Cavalcanti, na dumaan sa kamay sa loob ng 5 henerasyon bilang simbolo ng mga piniling ginawa ng pamilya sa loob ng isang siglo. "Mariana," sabi niya, nang may matatag na boses ng isang taong nakarating sa sandaling ito sa pamamagitan ng isang mahabang landas at walang anumang pag-aalinlangan kung nasaan siya. Tinitingnan siya nito nang may nagniningning na mga mata at ang mga labi ay bahagyang nakabukas. Si Isabela ay pinipitpit ang kamay nito sa tabi ng may emosyong hindi pa kayang pangalanan ng bata ng buo, ngunit nararamdaman ng may tindi ng isang taong 6 na taong gulang at may pusong walang bahid. "Gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama ka at kasama si Isabela. Hindi dahil pinupunan nito ang isang kawalan, kundi dahil ipinakita niyo sa akin na ang mayroon ako ay hindi kawalan, kundi espasyo. Espasyong naghihintay para sa mga tamang tao na sumakop." Binitawan ni Isabela ang kamay ng ina at pinipit ang sariling maliliit na kamay ng tahimik. Ang mga mata ay palipat-lipat mula kay Eduardo patungo sa ina at pabalik kay Eduardo. Tumagal si Mariana ng 1 segundo. "Isa lamang," sabi niya.
nang may matatag na boses at mga matang hindi umiwas. Pumalakpak si Isabela gamit ang maliliit na palad na gumagawa ng pinakamasayang ingay sa buong bulwagan, nang hindi lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari, ngunit nauunawaan ang mahalaga, na mayroong isang napakamabuting bagay na isinisilang doon sa paraang hindi nababalik pa. Ang seremonya ay nangyari sa isang hapon ng Disyembre, kung kailan nagpapasya ang Maynila paminsan-minsan na suspindihin ang trapiko at ingay sa sapat na oras upang mapagtanto na may langit sa itaas ng mga gusali. At ang pagtatapos ng hapon ay bumababa sa lungsod ng may ginintuang katangian na tanging Setyembre at Disyembre lamang ang kayang likhain ng magkasama. Ang kapilya ng mansyon ay itinayo ng kanyang lolo sa tuhod na si Arnaldo Cavalcanti sa parehong taon na itinayo ang mga pundasyon ng bahay, dahil naniniwala siya, gaya ng paniniwala ng mga lalaki sa kanyang henerasyon, na ang isang bahay na walang lugar para magpasalamat ay isa lamang mamahaling imbakan. Sa loob ng halos isang siglo, ang mga dingding na iyon ay tumanggap na ng mga binyag, kasalan, at mga pagpapaalam ng pamilya. Ang mga dingding na gawa sa bato ay marunong magtago ng emosyon nang may sinaunang pag-ingat ng mga materyales na tumagal ng higit pa sa mga henerasyong pumili sa kanila. Dumating si Mariana sa pintuan ng kapilya, hawak ang kamay ng kanyang anak. Walang ama na sasama sa kanya sa altar, ngunit naroon ang kanyang ina, si Aling Teresa, na iniwan ang kanyang saklay ng umagang iyon sa pamamagitan ng purong determinasyon at naglalakad ng maingat sa kanyang tabi nang may mga matang nagniningning ng isang pagmamalaki na hindi niya sinusubukang pigilan. Naroon si Joelma, ang kaibigan na tumawag sa mga mahihirap na umaga nang may pagkabalisa na kanyang paraan ng pag-aalaga. Naroon si Aling Conseo na nakaupo sa unang hilera, dala ang kwintas na perlas at ang ngiting nagtatago ng lahat. At naroon si Isabela. Ang bata ay naglalakad sa harap ng lahat nang may buong konsentrasyon, dala ang mga singsing sa ibabaw ng isang puting unan na may kaseryosohan ng isang taong inatasan ng pinakamahalagang misyon sa universo at may ganap na kamalayan doon. Inensayo niya ang landas na yon ng 3 beses noong nakaraang araw, binibilang ang mga hakbang ng malakas, at sa ikatlong pag-uulit ay idineklara niya na handa na siya at wala nang kailangang mag-ensayo dahil kontrolado na niya ang lahat. Sa dulo ng altar, naghihintay si Eduardo. Nakasuot siya ng madilim na Amerikana, ang parehong perpektong tabas gaya ng dati, ngunit mayroong kakaiba sa paraan ng kanyang pagtayo noong hapong iyon. Wala ang nakasanayang paninigas, ang tindig na iyon ng isang taong hawak ang sariling bigat ng may permanenteng pagsisikap ng isang taong may pasan na mabigat sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo lamang siya, naroon, ang mga mata ay nasa pintuan kung saan lumilitaw si Mariana, at sa mukha ay isang ekspresyon na inilarawan ni Beatrice, na nakaupo sa unang hilera sa kanang bahagi, dala ang panyo na sa kanyang kamay. Para kay Aling Conseo sa isang bulong bilang, ang mukha na hindi ko inakalang makikita ko sa batang ito. Sumagot si Aling Conseo, sa bulong din, ako po, inakala ko. Ang paring si Padre Augusto, na nagbinyag kay Eduardo 35 taon na ang nakalilipas at tumanggap ng paanyaya na magdiwang ng kasal nang may kitang-kitang emosyon ng isang taong nagsasara ng isang bilog na hindi niya alam na nakabukas, ay naghihintay sa altar ng may mahinahong pasensya ng mga nag-alay ng buhay sa pagiging naroon sa mga sandaling mahalaga. Nang makarating si Mariana sa altar sa tabi ni Eduardo, ibinigay ni Isabela ang mga singsing ng may ganoong katindi na nakakuha ng tunay na ngiti mula sa pari. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang lugar sa unang hilera sa pagitan ni Aling Conseo at ng kanyang Lola Teresa, at nanatiling nakatingin sa dalawa gamit ang partikular niyang ekspresyon ng isang taong nagmamasid sa mundo ng may higit na atensyon, kaysa sa karaniwang inaakala ng mga matatanda na mayroon ang mga batang 6 na taong gulang. Ang mga panata ay simple. Hindi iyon ang mga detalyadong panata na ginugugol ng mga wedding planners ng ilang linggo sa pagpapakinis. Iyon ay mga salitang bawat isa ay naisip ng mag-isa at nakarating sa altar nang may magaspang at tunay na katangian ng mga bagay na sinasabi ng hindi sinusulat muna. Sinabi ni Eduardo na gumugol siya ng 20 taon sa pag-aaral ng pagkakaiba ng pangungulila at paghihintay, at naunawaan lamang niya ang pagkakaibang iyon nang hindi na niya kailangang maghintay pa. Sinabi niya na mahal niya si Mariana hindi sa kabila ng kung sino siya kundi dahil sa kung sino siya, na mga bagay na ganap na magkaiba, at balak niyang gugulin ang natitirang bahagi ng buhay sa paggawa ng pagkakaibang iyon ng malakas sa bawat pagkakataon na kailangan. Sinabi ni Mariana na natutunan niya ng napakaaga na hindi naghihintay ang buhay para tayo ay maging handa, ngunit natuklasan niya kasama si Eduardo na kung minsan ay naghihintay lamang ang buhay, nang hindi nagpapaalam na naghihintay ito,
hanggang sa tayo ay makarating. Sinabi niya na pumapasok siya sa kasalang iyon nang walang ilusyon at nang may lahat ng mata na nakabukas, na siyang tanging paraan na alam niya sa paggawa ng mga bagay. At ang nakikita niya sa mga matang iyon na nakabukas ay sapat na upang hindi na niya gustuhing makita pa sa ibang paraan. Si Isabela, sa unang hilera, ay pinunasan ang mukha gamit ang likod ng kamay sa isang hindi malay na paggaya kay Aling Conseo sa tabi, at ang dalawa ay nagkatinginan ng sandali ng may pagkakaisa na tumawid sa mga henerasyon. Matapos ang seremonya, ang hapunan ay nangyari sa parehong ginintuang bulwagan ng malaking bele. Ngunit may listahan ng mga panauhin na inilarawan ni Beatriz para kay Eduardo noong nakaraang linggo bilang ang pagtitipon ng mga taong pinaka hindi inaasahan na natanggap ng mansyong ito, at iyon ang dahilan kung bakit ito ang pinakamahusay. Mayroong mga taong naka-Amerikana at mga taong nakasimpleng damit. Naroon ang ina ni Mariana na ikinukwento sa ambasador ng Portugal ang recipe ng ulam na ginawa niya para sa party. Naroon si Renato Cavalcanti, na dumating nang may madiskubreng kagaanan ng isang taong nakakaunawa kung kailan siya natalo at piniling matalo ng may dangal. At binati si Mariana nang may paggalang na tinanggap nito nang may parehong kahinahunan gaya ng pagtanggap niya sa lahat. At naroon si Aling Conseo, nakaupo sa mesang pinakamalapit sa dance floor. Dala ang isang baso ng juice at ang mga matang sumusunod sa bawat bagay na nangyayari nang may atensyon ng isang taong gumugol ng mahabang panahon sa pagtatago ng isang bagay na alam niyang makakarating sa sandaling ito. Nang magsimula ang musika at pumunta sina Eduardo at Mariana sa dance floor, si Isabela ang humila kay Aling Conseo sa kamay upang silang dalawa ay mapalapit. At ang matandang ginang ay sumama, nang may mainat na mga hakbang at malawak na ngiti, at nanatiling nakatayo sa tabi ng bata na pinagmamasdan ang dalawa na sumasayaw sa ilalim ng mga kristal na chandelier ng mansyong Cavalcanti. Iyon ang parehong bulwagan. Iyon ang parehong orkestra, may ilang ibang musikero, ngunit ang parehong repertoire na itinago ng maestro bilang personal na ari-arian. Iyon ang parehong mga dingding na ginintuang estuko na nakakita na ng napakaraming party, at napakaraming taglamig at napakaraming kwentong nagsisimula at nagtatapos sa loob nito sa loob ng halos isang siglo. Ngunit iyon ay isang gabing ganap na iba sa lahat ng iba pa. Tumingin si Isabela sa itaas kay Aling Conseo at nagtanong ng napakahina, gaya ng isang taong gumagawa ng mahalagang tanong na hindi niya gustong marinig ng mga maling matatanda. Lola Sea, masaya po ba kayo? Tumingin si Aling Conseo sa dalawa sa dance floor. Tumingin sa bata sa tabi. Ipinatong ang kamay sa ulo ng mga tirintas ng may lambing na kasing tanda niya at kasing bago ng sandaling iyon. Napakasaya, maganda ko. Napakasaya talaga. Ang mga taon na dumating pagkatapos ay mga taon ng totoong buhay, nang may buong katangian na mayroon ang totoong buhay, na kinabibilangan ng mga mahihirap na umaga at ang mga bayarin sa dulo ng buwan at ang mga diskusyon na lumilitaw kapag ang dalawang totoong tao ay naghahati sa iisang bubong at ang mga kagalakang hindi kasya sa anumang larawan at iyon ang dahilan kung bakit sila ang nananatili ng mas matagal. Lumaki si Isabela sa pagitan ng mansyon at ng Quiapo nang may likas na kagaanan ng isang taong hindi kailanman tinanggap na ang mga ito ay mga realidad na hindi maaaring magkasama. Si Aling Conseo ay nagsimulang magkaroon ng permanenteng mesa sa mga hapunan tuwing linggo, at si Aling Teresa at siya ay nakabuo ng isang pagkakaibigan ng mga matatandang babae na alam kung ano ang mahalaga na pinagmamasdan nina Eduardo at Mariana nang may lambing ng isang taong nakakakita ng isang mabuting bagay na nangyayari ng walang kailangang gawin para doon. At bawat taon, sa buwan ng Setyembre, kapag ang mga puno ng nara sa sementeryo ay muling namumulaklak at dinadala ni Eduardo ang mga puting orkidya sa puntod ni Elsia, humihinto siya ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Dahil mayroon na ngayong isang bagay na ikukwento bukod sa katahimikan. Mayroong isang buong kwento na sasabihin, tungkol sa isang batang 6 na taong gulang na nagdala ng mga singsing ng may kaseryosohan ng isang general at pumipili ng mga kanta sa hapunan tuwing linggo ng may buong otoridad. Tungkol sa isang babaeng pumasok sa tamang pinto nang hindi nalalamang iyon ang tama. Tungkol sa isang matandang ginang na nagtanim ng isang binhi 18 taon na ang nakalilipas sa isang garden ng mga bulaklak at naghintay ng may pasensya ng isang taong naniniwala na ang mga tamang bagay ay dumarating kapag kailangang dumating. At sa buwan ng Setyembre, din, sina Eduardo at Mariana ay bumabalik sa ginintuang bulwagan ng mansyon at muling sumasayaw sa ilalim ng mga kristal na chandelier habang si Isabela, bawat taon ay medyo mas malaki, ay pinagmamasdan sila mula sa parehong madiskubring silya sa likod kung saan siya natulog noong gabing nagsimula ang lahat.
Hindi na gamit ang malalaking mata ng isang taong nakakakita ng isang bagong mundo. Gamit ang mga mata ng isang taong kinikilala ang sariling lugar sa mundo at alam na nakarating siya rito sa pamamagitan ng tamang pinto. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapaalam na dumarating ito. Hindi humihingi ng pahintulot, hindi ipinapahayag ang sarili ng may fanfare, hindi lumilitaw ng may suot na inaasahan ng mundo. Kung minsan ay sadyang pumasok lamang ito sa pintuan ng serbisyo, hawak kamay ang isang anak na may hindi pantay na tirintas, sa gitna ng isang gabing tila katulad ng lahat ng iba pa, at binabago ang lahat bago pa man magkaroon ng oras ang sinuman na maghanda upang mabago. At iyon, sa dulo, ang nagpapalit sa kwento tungo sa pagiging totoo. Kung ang kwentong ito ay kumurot sa iyong puso gaya ng pagkurot nito sa amin habang isinasalaysay ito, hindi ka nag-iisa. Libu-libong tao sa buong Pilipinas at sa mundo ang nanatili rito mula simula hanggang dulo, eksaktong gaya mo. Dahil ang mga kwentong gaya nito ni Mariana, Eduardo, at ng maliit na si Isabela ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay walang permanenteng address o hindi lumilitaw sa tamang oras o hindi sumusunod sa anumang script ng kung ano ang dapat. Ito ay sadyang umiiral kapag nahanap nito ang mga taong handang kilalanin ito. Kung nakarating ka hanggang dito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi makaligtaan ang alinman sa mga kwentong darating pa. Linggo-linggo ay nagdadala kami ng mga bagong salaysay tungkol sa pag-ibig, pagtatagumpay, at ang kagandahan ng mga pagbabagong inihahanda ng buhay kapag hindi natin inaasahan. Iwanan din ang iyong like dahil sinasabi nito sa amin na sulit ang magpatuloy. At sabihin sa amin sa mga komento, anong sandali sa kwentong ito ang pinakatumatak sa iyo? Si Aling Conceyo na nagbubukas ng landas ng tahimik. Ang sayaw na nagpahinto sa isang buong bulwagan. O si Isabela na pumapalakpak gamit ang maliliit na kamay sa sandali ng proposal. Binabasa namin ang bawat komento dahil ang bawat isa rito ay bahagi rin ng kwentong ito. Hanggang sa muli. Wakas ng kwento.